Makakaupo na po kayo. Matagal din akong naghintay para makabalik muli dito sa Phoenix. Ako'y tunay na nagagalak na nakaparito ako sa hapon na ito. Sa tuwing pumaparito ako sa Phoenix, may kung anong espesyal na bagay rito na laging nagpaparamdam sa akin na nakaupo ako sa piling ng mga tao ng mga kaibigan ko na nagmamahal sa akin. At napakainam na maraming taga rito ang magigiting sa pananalangin na ipinapanalangin ako sa loob ng maraming taon. Lagi kong naaalala yung pinakaunang pagtitipon ko rito kasama sina kapatid na Outlaw, kapatid na Garcia, at ang mga ministro rito sa siyudad. Ganun na lamang ang pagpapala ng Panginoon noong mga panahong yun na bagong-bago pa lang ako sa mga pagtitipon ko. Mula noon, may malaking ano po sa akin ang Phoenix. May kung anong bagay po sa puso ko na mahirap ipaliwanag. Kahit nung maliit na bata pa lang ako, gustong-gusto ko na talaga noong makapunta ng Phoenix. Lagi ko noong nababasa ang tungkol sa disyerto. May mumunti nga akong mga tula na ginawa-gawa ko noon. Nung maliit na bata pa ako patungkol sa Arizona. Ako'y nagagalak na isa na akong tubong taga rito ngayon. Sa palagay ko, halos mag-isang taon na rin ako rito. At siguro, lampas pa ng konti, kaya't di kayo makakasalamuhan na lang ng basta-basta rito ng mas matagal ang itinira nila sa akin. Lahat ng nakakasalubong ko, sinasabi nila, tubong taga rito ka ba? Bueno, kung susumahin, matagal-tagal na rin ako rito. At sa palagay ko, kailangan ko pang magpunta roon sa reserbasyon ng mga Apache o kung saan para makasalamuhan ng totoong katutubong taga rito. At may nagsabi noon, di pa katagalan, sabi, kapatid na Branham, anong masasabi mo sa Arizona? Sabi ko, bueno, matagal na't halos buong buhay ko nang kinapapanalpikan ang makatira rito sa may Arizona at ito na may ipinagkalob sa akin ng Diyos. Kami po'y naparito bilang paghahanda sa malaking gawain ng businessmen na naging taunan ng bagay para sa amin. At sa hapon na ito, tayo nagkakatipon dito para sa paunang pagsasama-sama bago ang malaking gawain na magsisimula ng Huwebes ng gabi sa pagkakaalam ko. Isa pong pribilehiyo sa akin sa nakalipas na ilang taon na makaparito at magdaos ng maliliit na mga pagtitipon sa paligid bago simulan yung pinakapagtitipon o ang malaking gawain po pala ay magsimula. At si kapatid na Williams ay isang ngang kalugod-lugod na kaibigan. Siya at si kapatid na babaeng Williams, tunay ngang may mainit na puwang sila sa aking puso. Palagi nila akong inaanyayahang bumalik at kaya naman ikinalulugod naming paunlakan ang paanyayang yan sa hapon na ito. Heto rin sa entablado, sina kapatid na Fuller, kapatid na Jewel Rose, at kapatid na Tony Stromey mula sa Tucson, at kapatid na Borders na tagapangasiwa ng pangmalawakan naming gawain, at maging ang kalugod-lugod na matanda't minamahal naming kapatid, Nargan Bright. Kami nagkasama ng mahabang panahon sa maraming matitinding pakipagbaka sa kabilang ibayo ng ilog. Umaasa po akong makapanahan kasama siya sa kabilang ibayo ng malaking ilog balang araw. Di ko maisip ang pangalan ng kapatid na lalaki. Pinipilit kong alalahanin. Ano nga po uli ang pangalan mo, kapatid? Booher. Kapatid na Booher. Kilala ko siya sa mukha. At di po ba ikaw rin yung nag-i-interpret para sa mga bingi? Yan nga'y, at kami nga'y nagagalak na makasama namin kayo rito. Tinitingnan-tingnan ko mismo rito sa harap ko. At nakikita ko ang ilan sa mga kaibigan kong galing pa ng Arkansas dito. Nung magpunta ako rito nung unang beses, nabanggit ko na sa inyo na saan man ako magpunta, may nakakasalamuha akong mga taga-Arkansas. Sigurado ako, sa pagpunta ko sa langit, may mga makakatagpo ako roon na ilang mga taga-Arkansas dahil sila'y tunay na mga matintiman, tapat na mga tao. At ngayon, kadalasan pong mahaba akong magsalita, pero sinisikap ko sa abot ng aking makakaya na ayusin ang mga kasulatan ko at mga tala para di ako magsalita ng matagal. At gusto kong manalangin para sa mga may sakit habang narito ako sa Phoenix. Ngayon, ang mensahe na aking itinalaga ng Panginoon sa akin, minsan ito'y, alam nyo, ang mga bagay na ito'y may pagkamaselan po. At ito'y ganito na noon pa man sa bawat kapanahunan. At sinisikap ko sa abot ng aking makakaya na manatili rito. May bagay na kung ano rito. At kung hindi ko sasalitain ang bagay na yun na sinabi sa akin ng Diyos, at kung ito'y di sa Diyos, kung gayon kanyang wala ito sa salita. Pero kung ito'y nasa salita at isang pangako para sa oras na ito, kung gayon, sa tingin ko na may ang ginagawa ko'y tama dahil sinisikap ko lamang natuparin ang kanyang ipinangako para sa oras na ito. At madalas, kapag may nasasalungat kang isang tao sa teolohiyan nila, sasama agad ang loob nila sa iyo ng ganong kadali, pero hindi dapat ganon. Ako nga'y sinisikap ko
May mga kaibigan ako mula sa lahat ng iba't ibang mga iglesyang denominasyon at iba pa. Pero di ako kailanman nagkaroon ng sama ng loob sa kanila ng mga kapatiran. Kaya't pumupunta ako sa mga iglesia nila sa lahat ng dako na imbitahan nila ako at para magsalita. Pero di dapat tayo nagkakasamaan ng loob sa maliliit na mga ideya. Pero alam nyo, kung magsasabi ako ng anumang bagay na iba sa kung anong nasa puso ko, mapagkunwari ang labas ko niyan. At ako, huwag naman sanang mangyari. Siguro, kakatagpuin ko siya balang araw na isang makasalanan, pero sigurado akong hindi ko gugustuhin katagpuin siya na isang mapagkunwari ako, dahil gusto kong maging totoo. At kung basta ko na lang sasabihin, bueno, lalaktawan ko na lang ito dahil ang iba'y ang paniwalay ganito, ganoon. Kung ganoon, anong klaseng tao ako niyan? Hindi nyo maaaring ilagak ang tiwala nyo sa akin at di rin magiging buo ang tiwala ko sa Diyos o sa sarili ko kung basta-basta na lang ako nakikipagkompromiso. Ang bawat tao'y dapat siyang magtaglay ng isang bagay na nakakatiyak siya. At yan ang sandali na may babatay nyo ang pananampalataya nyo kapag tiyak na kayo. Pero hanggang sa makatiyak muna kayo, kung may pag-aalinlangan pa, hayaan nyo lang ito hanggang sa maging tiyak na kayo. Ngayon, marahil namigay si Billy ng mga prayer card na sa palagay ko na may kanyang, oo, nabanggit ko ito sa kanya. At sa palagay ko, nabanggit niya naman sa akin kani-kanina rin na nakapamigay siya. Diyan po sa mga yan, tatawag ako ng ilan para dumulog sa pila rito para sa pananalangin. Maya-maya, para may panalangin sila. At kung di natawag ang card nyo, kung natawag po pala, ang ibig kong sabihin, at kung di kayo tiyak sa sarili nyo na ang Diyos ay tagapagpagaling at may kakayahan siyang pagalingin kayo, wala pong mabuting maidudulot ang pagdulog nyo rito dahil di kayo gagaling sa ganyan. Kayo, kung may pag-aalinlangan kayo riyan maski isa lang, sabihin nyo, bueno, ngayon, may kung anong dituwid sa buhay ko. Kinakailangan kong maituwid ito. Inyo ngang ituwid ito muna. At pagkatapos, saka po kayo bumalik sa pila para sa pananalangin. Kita nyo? Dahil ang kagalingan ay tinapay ng mga anak. Alam natin yan. Nasa pagtutubos ito. At ang pagtutubos ay ipinapahid muna sa mga kaluluwa natin. At ang kagalingan ay laging nasa pauna ng bawat mensahe. At isa rin itong pamamaraan para akitin ng mga tao na magtipon-tipon. At isa rin itong maraming tao ang tumatangkilik sa pagtitipon na para sa pagpapagaling. Marami ang magsisipunta sa pagtitipon para sa pagpapagaling o gawaing awitan. Pero pagdating sa pagliligtas sa mga abat ligaw na mga kaluluwa, di ganong karaming tao ang interesado. Ang gusto lang nila, samantalang yun ang pinakaimportanteng bagay, ang makalangit na pagpapagaling at gawain ng mga awitan at iba pa, ano lamang ito, gaya ng sinasabi noon ni kapatid na Bosworth, pain baga sa kawil, at ipinapakita mo sa isda ang pain, hindi ang kawil. At isang bagay lamang yun para mapanatili ang mga tao na makinig pansamantali hanggang sa maipresenta mo na ang iyong mensahe sa kanila. Yan ang ginagawa ng Diyos sa bawat kapanahunan. Pababa sa bawat kapanahunan, palaging may gawain ng pagpapagaling. At kung tunay nga itong gawain para sa pagpapagaling, sa likod ng gawain ito, palagi ang may mensahe. Di kailanman nagbibigay ng tanda para maging tanda lang. Pauna ito sa mensahe. At naniniwala ako sa siyang bagay na ito. 17 taon na ang nakararaan, o 18 taon na ngayon, nung isugo ako ng Panginoon na magsimulang manalangin para sa mga may sakit. Naging malaking revival yun sa gitna ng mga tao. Marami mga dakilang lingkod ng Diyos ang nagsihayo sa mga malawakang gawain na ito ng pagpapagaling. Pero kung ang gawain na yan ng pagpapagaling, sa sarili lang nito, kung magpapaiwan ka lang sa siyang kinagawiang takbo nito, kung saan ka nakalagi, may bagay na mali. Ang gawain na yan ng pagpapagaling ay di pinadala ng Diyos. Ang dapat kasi nitong gawin ay kunin muna ang atensyon. Kita nyo? Kukunin ang atensyon at pagkatapos may kasunod na mensahe. Si Jesus, nung siya'y dumating na nagpapagaling sa mga may sakit at iba pa, siya isang dakilang propeta sa pananaw nilang lahat. Pero nung simulan na niyang sabihin sa kanila ang katotohanan ng Ebanghelyo, kung sino siya at sa anong kadahilan at dumating siya, ang nangyari nga'y siya'y di na naging popular pagkatapos nun. At ganyan na ganyan nga ang nangyayari noon pa man sa pagdaan ng panahon. At magpapatuloy na maging ganito lagi. Ngayon, tayo magkakatipon dito sa hapon na ito. At bukas uli ng hapon dito rin sa bulwagang ito, alas 7 lagi. Tama ba yan, kapatid? Alas 7:30, bukas ng hapon o gabi po pala. At pagkatapos, Martes ng gabi. At sa palagay ko, may Miyerkules ng gabi rin. Sa Ramada Inn na po pala, ng Miyerkules. At sa Huwebes, siya nga, simula na ng malaking gawain. At kung loobin ng Panginoon, ninanais ko ngang makaparito sa lahat ng ito. Narito po ako, na kapatid nyo, isang tutulong sa kaharian ng Diyos, para tulungan kayo sa anuman na makakaya ko.
ang sagutin po ang mga katanungan nyo, hindi ko yun marahil kayang gawin. Pero kung mananalangin, maaaring nga nating maunawaan kung ipapanalangin natin ito at dudulog sa Diyos sa bagay na ito. At di tayo gagawa ng sarili nating mga opinyon. Kung kayo nga'y may sakit, kung maaari lang sanay, kaya ko kayong pagalingin. Pero walang tao ang makagagawa nun. Tapos na kasi itong gawa. Ang kagalingan ay nariyan mismo't nakasalalay sa inyo. Ang pananampalataya mo ito sa tapos na mga gawa na ginawa ng Diyos sa Kalbaryo kay Jesus Kristo. At maliban doon, walang kagalingan. At maliban doon, walang kaligtasan, ni iglesia, ni denominasyon, ni ritual man. Walang nagdadala ng kaligtasan, si Jesus Kristo. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang, mga pagsalangsang. Pasensya na po. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay puro tapos na po. Tayo ay gumaling. Ngayon, sa pamamagitan lamang nun, wala akong masyadong maraming oras, kundi kaunting sandali lang para magsalita sa hapon na ito sa inyo. Marahil nasa 20-30 minuto lang. At pagkatapos nun, ay magpapapila na tayo para sa pananalangin. Bawat araw, gaya ng inaasahan, may mga bagong tao na nagsisidating pa. Kaya may mga bagong prayer card na ipinamimigay pa. Pero sisikapin natin sa abot ng lahat ng makakaya natin, lahat ng ipahintulot ng Diyos sa atin na gawin para ipanalangin ang bawat may sakit na dudulog na nagnanais na may panalangin. Kung may ibibiyahe nga po rito ng eroplano na malapit ng mamatay, na kailangang matugunan agad-agad o parang ganon. Kaya't pwede po kayong makipagkita kina kapatid na Williams, Billy Paul, o kung sino man sa kanila para mailagay ang may sakit sa isang silid dahil ayaw nilang, hindi nga sila pwedeng pabayaan na lang dyan, malapit na silang mamatay. Kailangan silang maasikaso agad, kaya ilalagay sila sa isang silid para matugunan po sila agad-agad. Pero mas mainam kung wala kayo sa gipit na kalagayan yun na kailangang tugunan agad, na mas mainam na inyong kunin ang inyong mga kredo at mga paniniwala at isang tabi muna sa gilid ng ilang minuto para may sapat na panahon na mapakinggan ang sinasabi ng kasulatan at kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang mga ipinangako. At yun ang magpapatatag ng pananampalataya. At kung tutuusin, di mo na kailangan pang pumila dito sa pila para may panalangin o kukuhan ng tao para manalangin siya sa inyo. Magaling na kayo kung masasampalatayanan nyo lamang ito. Kita nyo? At ito ang layunin nito, ang may paunawa sa inyo, ang mamalayan nyo, ang ginawa ni Jesus para sa inyo. Hindi naman na kinakailangang lumapit pa kayo rito at lumuhod at manalangin ng manalangin hanggang sa kayo ay maligtas. Ligtas na po kayo, kaya't ang kailangan nyo ay tanggapin ito. Hindi ang pananalangin nyo ang magpapaligtas sa inyo. Yang pananampalataya nyo ang siyang sa pamamagitan niyan ay kaya kayo'y naligtas. Hindi sa pananalangin, kaya't sa pamamagitan ng pananampalataya ay kayo'y naligtas. Ganon din ito sa pagpapagaling. Tiyak akong naunawaan nito ng lahat. At kung may mga baguhang dumalo sa ating mga pintuan, gusto naming malaman nyo na ako o ang grupo na ito na kasama ko ngayon, ang Full Gospel Businessmen, wala kaming kinakatawan na kung ano riyang partikular na denominasyong organisasyon. Ang aming kinakatawan lamang dito ay ang mga Kristiyanong mananampalataya na nasa lahat ng denominasyon. Lahat ay malugod na tinatanggap. Kami ay nagagalak na makasama namin kayo rito. Sasabihin nyo, bueno, kaanib ako sa isang iglesia. Maaari ba akong may panalangin? Hindi na mahalaga kung kaanib kayo sa isang iglesia. Hindi nyo nga kailangang gumawa ng kung ano-ano. Bagkus, dumulog lang kayo rito at manampalataya kayo sa Diyos. Yun lang ang kinakailangan nyong gawin. Ang Diyos ang gagawa ng natitira pa. Ngayon, ako'y napudpud ko na po masyado ang isang Biblia mula nung magpasimula ako sa mga malawakang gawain ng pagpapagaling o pananalangin sa mga may sakit. Ang ibig kong sabihin, sa Houston, Texas, nabigyan ako ng Biblia roon. Mga taon na rin ang nagdaan. Halos 18 taon na ang nakararaan. Ibinigay ni kapatid na Kidson at ng kanyang grupo. At napudpud ko na ang Bibliang yon sa pagparot-parito ko sa buong mundo hanggang sa tuluyan ko ng mapudpud yon. Natatanggal na ang ilang pahina nun. Nabigyan po ako ng bagong Biblia at ang kakatuwa nga po rito, hindi po ako mapamahiin. Umaasa ako na kayo po rito ay huwag niyong isipin na mapamahiin ako. Nung ibigay po sa akin yung Bibliang yun, may dalawang maliliit na panandang nakaipit sa loob nun. Maliliit na taling pananda, kagaya ng Biblia ko dati. Yung ibinigay sa akin ni kapatid na Kidson noon ay isang Bibliang Scofield. Ngayon, hindi naman sa sumasang-ayon ako kay Ginoong Scofield sa kanyang mga paliwanag. Ngayon, marahil may ilan sa inyo na sumasang-ayon, may ilan sa inyo na hindi sumasang-ayon. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na hindi ibig sabihin na mas pinipili ko ang Bibliang Scofield, ayun na ang pinaniniwalaan ko.
Ang dahilan po, may paraan siya ng pagbabahagi ng mga talata na aking, yun po kasi ang isa sa pinakauna kong Biblia. At sa ganong pagkakatalata ako natutunat na gamay kong basahin yun. At kaya yung ganong klase ng Biblia ang ginagamit ko lagi. Na kung may Thompson chain naman ako, mas mainam po sana yun. Mas mabilis kong mahanap ang teksto ko sa Thompson chain reference. Pero, nung buklatin ko po yung Bibliang yun, yung unang taling palatandaan na nakaipit doon sa Biblia ay kakatwa po talaga kung saan yun nakaipit. Nakaipit yun doon sa nung si Solomon ay kanyang inihahandog ang templo ng Diyos at ang kalwalhatian ng Diyos ay ganun na lamang kadakila na ang kalwalhatiang si Kaina ay naaroon sa gusali na anupat ang mga saserdote di sila makapagministro. At yung isa namang tali nakaipit doon sa nung si Ezra ay makabalik na't inihandog niya ang templo. At yung ikatlong maliit na pananda naman na ibinigay sa akin ng asawa ko para gamitin at inipit doon sa Biblia, wala akong kamalay-malay, may pangalan ko po yun at iba pa, nakaipit naman sa Marcos 11:22. Inipit lang niya yun sa loob ng Biblia at doon yun tumapat. Kung sasabihin mo sa bundok na ito, malipat ka, at lahat kayo'y nalalaman nyo yung isang beses na yung kasulatan na yun ay nasa isip ko. Kayo po na mga nakikinig sa tape, ng isang beses na yun na lumitaw yung mga squirrel sa may dun mismo. At isa pang kakatwa rito, yung paborito ko pong ibon na robin, may larawan nun sa mismong palatandaan. Yung ibon na yun na mapula ang dibdib. At ayon sa alamat, dati raw itong ibon na tsokolate ang kulay. Pero nung minsan na may lalaking mamamatay na isang araw sa krus at ang ibon na ito'y nahabag ng husto sa lalaking ito, nanupat lumipat siya roon at pilit na hinihila paalis ang mga pako sa ganang sarili niya at nalagyan siya tuloy ng dugo sa ibabaw ng munti niyang dibdib at mula noon ay mapula na ang kanyang dibdib. Sa ganong kalagayan ko nga gustong katagpuin ng aking tagapagligtas. Ayan nga, na ang kanyang dugo ay nasa loob ng aking dibdib, sa aking puso. At heto na po't sa una kong pagtitipon dito, ang mensahe ipapangaral ko rito, dito nga sa Phoenix, Arizona. Ang Phoenix ay isang bagay na nakalilitaw mula sa wala. Yun mismo ang ginagawa ng Diyos. Kukuha siya ng bagay na wala, palilitawin ang isang bagay mula roon. At ang mensahe ko sa hapon na ito ay pinamagatang sa susunod na 30 o 40 minuto. Paradox. At nais ko pong magbasa mula sa kasulatan na mga ilang taon na ang nakararaan, kaya't nagpapaabot ako ng Biblia at nagpapapasa ako sa inyo ng Biblia sa akin nung nagpapasimula pa lang ako sa pagmiministeryo ko. At aabutin ko nga sa inyo ang Biblia nyo at marami sa inyo ang nakita na akong ginawa ko yun noon. Ahawakan ko lang yun na nakabuklat ng paganoon at sasabihin ko, Panginoon, saan po rito ang mensahe nyo sa akin? Bumukas yun noon sa Josue. Sa unang kabanata, nagpapaabot nga ako sa inyo noon ng kahit anong Biblia noon. Hanggang sa isang gabi, may dumating na isang pangitain na pamilyar na kayo rito. At nakita ko ang Bibliang yun na bumababa mula sa langit at may kamay na may kulyar sa lupi nito. Nang pagganito, bumaba noon sa unang 9 na talata ng Josue. Diyan nga ako magbabasa sa hapon na ito para sa aking pagbasa o sa aking pagbasa ng kasulatan. Ang teksto po ay matatagpuan dito sa 10 talata at dito po pala, sa 10 kabanata ang ibig kong sabihin at sa 12 talata. Bago natin buklatin ang Biblia, iyuko po muna natin ang ating mga ulo pansumandali. Ngayon, habang nakayuko ang ating mga ulo at mga puso natin, isipin natin ito. Huwag nating ituring ito na kung anong ordinaryong pagtitipon lamang. Lagi na tayong may ganon. Bagkus, manalangin tayo sa Diyos, bawat isa sa atin, na ito'y maging ekstraordinaryo na ang presensya ng Diyos ay mapasa atin ng tuloy-tuloy sa buong pagtitipong ito. Makalangit na Ama, kami nagpapasalamat sa maringal at dakilang pribilehiyong ito na makaparito sa Phoenix ngayong hapon na ito, nagkakatipon sa malaking bulwagang ito rito, sa piling ng mga tao rito. At ngayon, kami po'y padako na po sa salita, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At nawa po'y maging ganito muli, Panginoon, na ang salita ay magkatawang tao, nanupat bubuhos ito sa iyong iglesia at sa iyong mga hirang upang tuparin ang mga pangako ng panahon. Habang napagtatanto namin na kami pasara na sa panahon, ang panahon ay paubos na, lumalakip na ito sa walang hanggan.
At narito kami sa kanluraning baybayin at kung paanong ang sibilisasyon ay naglalakbay ng silangan papuntang kanluran, ay siya rin naman ang ebanghelyo na naglalakbay kasabay nito. At ngayon, wala na nga itong dako na pupuntahan pa, kundi bumalik sa kanluran muli. Kumpleto na po kasi. At kami dumadalangin, makalangit na Ama, na ito po'y maging isang dakilang oras para sa aming lahat, na amin pong maramdaman ang presensya ng Espiritu Santo, ang sumulat ng salitang ito, na manumbalik sa gusaling ito ng tabernakulo ng laman, na inihahayag ang kanyang sarili sa amin sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa pagpapatawad ng aming mga pagsalangsang, at may dalang katiyakan na hindi niya ibibilang ang kasalanan sa mananampalataya na may taglay ng katiyakan sa bagay na yon. At gayon din na kanyang pagagalingin ng aming mga karamdaman at aalisin ang mga tao mula sa kanilang mga silya de gulong at mula sa mga saklay at bibigyan sila ng paningin, sila ng mga bulag at karagdagang mga araw para naman sa mga halos mamamatay na sa mga katakot-takot na sakit gaya ng kanser at tuberkular na malulubha at mga sakit na di kayang puksain ng aming mga doktor. Sobrang malubha. Pero Diyos, Ikaw nga'y higit na lampas sa lahat ng mga siyentipikong pananaliksik. Lampas ka sa lahat ng pangangatwiran. Iyo pong ipagkaloob sa iyong mga lingkod sa hapon na ito ang pagsasalita at pakikinig sa iyong salita sa paksang isang paradox, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon sa Biblia, sa Josue sa unang kabanata, at sa Josue sa ikasampung kabanata, sa unang kabanata at unang talata, nangyari nga, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, nang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises na sinasabi, "Si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka at tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinalita ko kay Moises. Mula sa ilang at ang Libanong ito hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Heteo, at sa nilulubugan ng araw ay maging inyong hangganan. Walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong hahati-hati ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan ng aking na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ang iyong mga lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, limang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Nang magkagayoy, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, "Tumigil ka, araw, tumigil ka sa Gabaon, at ikaw buwan sa libis ng Ajalon. At ang araw ay tumigil, at ang buwan ay huminto, hanggang sa ang bansa ay nakapanghiganti sa kanyang mga kaaway." Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Jasher? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit, at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyaon bago nangyari yaon o pagkatapos niyaon, na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao, sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala sa pagbasa ng kanyang mga salita. Ngayon, ang paksa sa hapon na ito ay isang paradox. Ngayon, ang salitang paradox
Heto nga't, tininan ko ang ibig sabihin nito para makasigurado ako na natama ako. Ang ibig sabihin ng paradox, ayon sa Webster, ito ay isang bagay na di kapanipaniwala pero totoo. Ngayon, alam nyo, narinig nyo na marahil yung lumang kasabihan na yon na ang katotohanan ay higit na, ano nga uli yung tawag nila doon? Higit na di kapanipaniwala kaysa sa kathang-isip. Ito pong katotohanan nga, dahil kapag ang isang tao ay nagsasabi ng katotohanan, minsan ito'y di talaga kapanipaniwala. May kilala po akong kaibigan noon doon sa Colorado. Nagkaroon sila ng pagbibilang doon noon. Bibilangin nila yung mga usang elk. At may 21 ulo ng elk sa kawan doon. At itong kaibigan ko, kaya't kagagaling lang niya noon sa pangangaso. At siya namang dumating yung mga tanod. At yung mga tanod nga'y nagbayad pa ng malaki-laki doon sa konserbasyon para makahiram ng mga sasakyang pangronda sa niebe para makapasok sa kakahuyan at mabilang yung mga elk. Sabi nung kaibigan ko, di na sana kayo gumastos ng malaking halaga para dyan. Masasabi ko naman sa inyo kung ilang elk ang naroon sa kakahuyan. At tinawanan lang nila siya. Sabi, sige, ilan? Sabi niya, 19. Sabi, 21 talaga yung elk dati at kaso nabaril ko na yung 2. At tinawanan lang siya nung tanod. Isa lang kasi ang pwede mong barilin doon, alam nyo. At sabi nung tanod, sabi niya, sige na nga, nabaril mo na nga. Bueno, sabi, nabaril ko namang talaga. 21 dati yung elk at 2 ang nabaril ko. At nagtawa lang yung tanod at pumasok na sa kakahuyan. At tunay naman talaga na 19 na elk ang naroon. Kita nyo? Bumaling siya sa akin ang sabi, nakita nyo na, pastor? Sabihin mo man ang katotohanan, pero di maniniwala ang mga tao rito. Kita nyo? Sinabi lang naman ang katotohanan, kaya tunay ngang mas di ka panipaniwala ito kumpara sa kathang-isip. Itong Josue rito ay isang aklat. Katunayan, isa itong aklat ng katubusan ng lumang tipan, ang Josue. Ituturing natin ito na ganoon, na aklat ng katubusan. Dahil ito'y ang katubusan ay may 2 bahagi. Ang katubusan, saan mang dako ay may 2 bahagi sa tuwina. Itong paglabas at pagpasok. Kinakailangan ng 2 bahagi para mabuo ang pagtutubos. Paglabas, pagpasok. Si Moises ang kumakatawan sa batas na naglabas sa kanila sa Ehipto. At samantalang si Josue naman ang kumakatawan sa biyaya na nagdala sa kanila papasok sa lupang pangako. Sa ibang pananalita, itong batas at biyaya ay 2 magkaibang aspeto ng utos ng Diyos. Ngayon, ang batas ang nagdala sa kanila palabas. Si Moises at si Josue naman ang nagdala sa kanila papasok. Kinakatawan din nito ang isang bagay sa ating panahon ngayon. Ngayon, kinakatawan nga nito, gaya ng paglalakbay nila noon, na lumabas sila mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, ay gayon din naman tayo, na tayo lumabas sa sanlibutan ng Ehipto ng kaguluhan upang maglakbay sa daan patungo naman sa lupang pangako. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, Juan 14, paglalakbay, palabas, patungong papasok. Ang batas ang nagdulot sa atin na mapagtanto natin na nagkamali tayo, pero biyaya ang siyang nagpatawad sa atin. Ang batas nga'y walang inaasahan na nakatubusan dahil ito nga'y at kaya kinakailangang makumpleto ito. Wala pa kasi itong biyaya dahil itinuturo lamang ng batas na ikaw ay makasalanan, pero biyaya ang nagsasabi sa inyo kung paano ka makakawala roon. Ang batas ang pulis na nagsusuplong sa inyo na mailagay sa kulungan, pero ang katubusan ang siyang isa na dumating upang bayaran ang inyong multa. At kaya naman, paglabas at pagpasok patungo sa biyaya. Isang Epeso. Ngayon, makikita natin ang siyang bagay na sa lumang tipan. Sa tingin ko nga'y itong aklat ni Josue, ang saktong lumalakip dito, ang saktong salita nga rito ay ang aklat ng mga taga-Epeso ng lumang tipan. Ang aklat ng mga taga-Epeso ng lumang tipan, ang siyang mainam na ikabit na pangalan sa aklat na ito ng Josue. Dahil lumalakip ito ng saktong-sakto rito. Ngayon nakita natin si Josue na kumakatawan sa biyaya o isang kabayaran na hindi maaring umiral kasabay ng pag-iral ng batas. Ganon din ito sa anupamang mensahe na pinauusad ang mga tao ng pasulong na hindi nga ito maaring sumabay sa mensahe na nakalipas na. Hindi ito ubra. Diyan tuloy kayo nagkakaproblema ngayon. Sinabi ni Jesus,
Kumukuha ba ang sinumang tao ng isang bagong damit at itatagpi niya ito sa luma? O ilalagay niya ang bagong alak sa lumang sisidlang balat? Masisira ang mga ito. Bubutasin lang nito yun. Hindi ito magtatagal sa ganoon. At si Josue nga'y hindi maaring magsimula sa kanyang pagmiministeryo hanggang sa mawala muna si Moises. Kaya makikita niyo nga sa pinakaunang talata rito, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon tumindig ka't dalhin mo ang bayang ito sa lupang pangako. Si Moises na kumatawan sa batas ay naganap na niya ang takda niyang panahon. Itong batas ay tapos na sa takda nitong panahon. Nagsimula sila noon kung tutuusin sa biyaya sa pinakaumpisa bago sila nagkaroon ng batas. May biyaya muna sila. Noong naroon pa sila sa Ehipto, wala silang batas. Wala silang ganoon doon. Mga saserdote lang at kung sino pa. Pero wala silang mga batas. Hindi pa noon na ibibigay ang batas. Biyaya ang naglaan sa kanila ng propeta. At sa gayon ding paraan, ang biyaya ay naglaan sa kanila ng pagtutubos, ang haing kordero. Dadako tayo sa bagay na yan sa sanlinggong ito, sa hain na yan, sa dugo. Dahil diyan nakalagak ang inyong kagalingan. Kaya naman, naglaan ng pagtutubos bago pa nagkaroon ng anumang batas. Ang biyaya ay nasa unahan ng batas, sa panahon mismo ng batas, at sa pagtatapos ng batas. Kaya heto nga si Josue na kumakatawan sa biyaya. Naroon mismo't kasakasama na siya sa panahon ng batas. Pero hindi maaring umiral hanggat nasa takdang dako pa rin ng pag-iral ng batas. At siya rin naman ang daigdig ng iglesia sa huling mga araw na ito. Ito'y kasama sa paglalakbay. Ginampanan nito ang bahagi nito. Pero darating ang panahon na lilipas ito. Tunay ngang mangyayari ito. Sasapit at sasapit talaga sa isang epeso. Kaya nga, ang paglalakbay na ito, kung paanong sa ibang mga paglalakbay ay sumapit din ito. Sasapit at sasapit talaga sa isang taga-epeso, isang taga-epeso sa lakbayin na ito. Masdan, hayan nga't sa batas na yon ay walang maliligtas na makasalanan, gaya ng impinento ko na kanina. Hindi kasi maaari. Sa makatuwid, ang lupang pangako'y kumakatawan sa araw ng biyaya. Kita nyo? Hindi niya kasi pwedeng dalhin sila't ipasok sa paglalakbay na yon. At kung papansinin niyo, sa paglalakbay na yon, may 3 yugto sila sa paglalakbay nilang yon. Ang una roon ay paghahanda sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa Ehipto sa ilalim ng haing kordero. Pagkatapos, tumawid sila ng dagat na pula, papunta sa ilang, isang paghihiwalay na kumakatawan sa isa na namang yugto sa paglalakbay. Dahil nga, sa ilalim noon ng paghahanda, nung lahat sila'y naghahanda na noon, tapos nung sumapit na sila doon sa dagat na pula, kaya't may kabiguan na naman, ang mga tao'y hindi nanampalataya. Matapos na makita ang maraming mga bagay na ginawa ng Diyos, sa kabila noon ay hindi pa rin sila nanampalataya. At binuka ng Diyos ang dagat na pula at dinala sila papasok na ito nga'y itinuro sa atin na ang lahat ng mga taong yun doon ay binautismuhan kay Moises sa ilalim ng ulap at dagat. Ngayon sila'y nabautismuhan. Nagsisit na bautismuhan at umahon doon upang lumakad patungo sa isang bagong buhay, sa isang bagong lupa, sa isang paglalakbay ng pagbabago, sa piling ng mga binagong tao, at ang kamay ng Diyos ay sumasa kanila. Pero dumating nga sa isang dako sa paglalakad nilang ito, na sila'y hindi na kontento sa paglalakad nila sa biyaya. Ano pat, napadpad sila sa isang punto na ninais nilang gumawa sa ganang sarili nila. Ngayon, yan mismo ang iniisip ng mga tao ngayon tungkol sa makalangit na pagpapagaling o ano pa mang ibang gawa ng biyaya ng Diyos na kinakailangan nyo raw gumawa ng kung anong isang bagay. Kayo, hindi nyo nga kailangan gumawa ng kung anong bagay, kundi manampalataya lamang. Basta't manampalataya lamang kayo sa Diyos. At sila, kung nagpatuloy lamang sila, ang pangako ay di ipinagkaloob sa kanila sa ilalim ng batas. Ang pangako ay ipinagkaloob sa kanila bago ang batas. Nang walang kundi-kondisyong nakalakip doon, aking ibinibigay sa inyo ang lupaing ito. Kumaroon kayo at pumasok rito. Pero bago nila marating ang pangakong yun, nagpasya sila na kailangan daw nilang gumawa ng kung anong bagay sa ganang sarili nila. At ito'y nasusumpungan pa rin natin sa gitna ng mga tao mapasa hanggang ngayon. Madali tayong matangay sa ganito. Kinakailangan natin gumawa ng isang bagay. Pakiramdam nga natin, kailangan natin maglagay ng bagay rin natin dito.
Kung tutuusin, may kinakailangan nga kayong gawin. At yun ay ang maisuko nyo ang inyong sariling kalooban, inyong sariling pag-iisip sa kalooban at kaisipan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At tapos na yun doon. Yun lang yun. Pagkatiwalaan mo lang ang kanyang pangako, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa. Lakaran mo ito. At Diyos na ang gagawa sa iba pang natitira rito. Kaya't hinangad nila ang batas at ipinagkakaloob sa inyo sa tuwina ng Diyos ang hangad ng inyong puso. Kanya kasi itong ipinangako. Pero nasumpungan nga natin na nung sila'y lumihis ng isang hakbang lang mula sa panig na orihinal na ipinangako sa kanila ng Diyos, yun nga'y naging isang tinik sa laman hanggang sa ang batas ay alisin. Hanggang nung si Jesus Kristo ay dumating at mapako sa krus para alisin ang batas. Isa nga yung tinik sa laman. At kaya naman, anumang bagay na pinagpipilitan mong gawin sa ganang sarili mo, lagi yung magdudulot ng kahihiyan sa iyo. Magdudulot yon ng kapinsalaan sa iyo. Mas mabuti pang sampalatayanan mo na lamang ang Diyos at yun na yun. Ipinangako nga ng Diyos na ako ang Panginoon mong Diyos na siyang nagpapagaling ng inyong lahat ng mga sakit. Kita nyo? Kung mayroong sino man sa inyo na may sakit, ay ipatawag nila ang mga matatanda sa iglesia. Ipinangako niya ito. Ang mga gawang kanyang ginawa ay gagawin din naman sa kanyang iglesia. Kaya, bakit pa natin tatanggapin ang mga organisasyon at kung ano-ano na ibinawaglit lang yon sa aklat? Kita nyo? Nagiging tinik lamang ito sa laman. At dito nga sa huling kapanahunan, nasusumpungan uli natin ang bagay na ito ng harapan mismo dahil sa pagkiling sa pamamaraan ng mga Methodist, Baptist, Presbyterian at kung ano-ano pa. Kita nyo? Ikay hindi makakausad sa ganyan. Kinakailangan mong makabalik sa buong kapuspusan ng Ebanghelyo. Ginawa itong sadya para sa taong puspos ng isang ganap na Diyos na nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin. At alam nating totoo ang mga bagay na ito. Ngayon kung mapapansin natin, itong paglalakbay nila sa ilang ay yung punto na natamo ng Israel, ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa nila hanggang sa Kalbaryo, ito ngang nasa Exodo 19, nung tanggapin nila ang batas sa halip na biyaya. Kamit-kamit na nila noon ang biyaya. Nasa kanila na noon ang propeta. Nasa kanila na ang haing kordero. Nasa kanila na ang katubusan. Itinawid na sila noon sa dagat na pula. Pinagaling na sila mula sa kanilang mga karamdaman. Nakamtan nila ang tubig mula sa hinampas na bato. Nakamtan na nila ang mana mula sa langit. Lahat ng pangangailangan nila'y inilaan na sa kanila. At sa kabila nun, ay naghangad pa rin sila ng ibang bagay. Ngayon, isa nga yung ganap na tipo ng mga taga-Epeso sa panahon ngayon. Saktong-sakto, lumabas tayo mula sa ilalim ni Luther, duman tayo sa pagbabanal, sa ilalim ng Methodist, at sumapit sa pagpapanauli, sa ilalim ng Pentecostes. Saktong-sakto katulad noon sa paglalakbay sa ilang. At nung ilabas tayo ng Diyos, mabuti ang ating naging kalagayan. Pero anong ginawa natin? Gusto nating maging katulad ng iba pa. Ngayon, nalaman nga natin na biyaya lamang ang natatanging bagay na magdadala sa atin ng matiwasay, hindi batas. Si Josue rito ay tipo ng huling araw ng pagmiministeryo. Kita nyo? Ngayon, tandaan nyo yung 3 yugto na yon ng paglalakbay. Lahat ng iyon ay natapos, unang-una, yung batas at ang lahat ay natapos. Nang sa gayon, si Josue, at ang Josue ay siya ring parehong salita ng Jesus, Jehovah na nagliligtas, na kinuha sila mula sa kanilang ilang, papasok doon sa lupang pangako. Ngayon alam kong marami ang naniniwalang, at ayaw ko sanang kumontra sa mga eskolar, pero marami sa kanila ang naniniwalang ang lupang pangako ay sumasagisag sa langit. Hindi ito maaaring sumagisag sa langit. Hindi po maaari dahil may digmaan sila doon at mga kaguluhan at kaligaligan at lahat na sa lupang pangakong yun. Hindi nun sinasagisag ang lupang pangako. Pero kung mapapansin nyo, bago sila pumasok sa lupang pangakong yun, lahat na ng samot-saring hidwaan ay lumitaw mula sa kalagitnaan nila. Sila, isa sa mga matinding lumitaw ay si Kore. Ayaw na ayaw niya itong panguna na isang tao lamang. Heto si Datan, haya't sila ngay humarap doon kay Moises at pilit nilang iginigit sa kanya na ang mensahe, ang ibig sabihin talagay ganito. At nilalagyan nila yon ng ibang pagpapaliwanag ng kanilang sariling mga ideya kung ano raw yon. At sila'y bawat isa'y namatay. Bawat isa. Sinabi ni Jesus, walang sino man sa kanila ang anupat hindi namatay. Ang sabi nila, nagsikain ng aming mga magulang ng mana sa ilang sa haba ng 40 taon. San Juan 6. Sabi ni Jesus, at ang bawat isa sa kanila'y namatay. Ang ibig sabihin ng namatay ay walang hanggang pagkakawalay. Lahat sila'y namatay. Gayong nagsaya naman sila sa pakikinig ng mensahe
Gayong nagsaya sila sa mana na nahulog mula sa itaas. Hindi nga ito ibang mana, tunay na mana talaga. Pero nung dumating yung sandali na si Balaam may humayo, dala-dala ang kanyang maling doktrina at nagsabi, lahat tayo'y isa. Bakit hindi na lamang tayo magsama-sama at hayaan natin na mag-asawahan ng mga anak natin sa isa't isa? Tal, kami isang dakilang bansa. Gagawin namin kayong dakila kasama namin. Ngayon, sino man na kahit may pangkaraniwan lang na espiritual na pangunaway, makikita niya na ang siyang bagay na yun ay saktong-saktong nangyayari ngayon na silang lahat ay pinag-aasawahan. At isa nga itong kasalanan na di mapapatawad. Hindi napatawad ang Israel sa bagay na yun. Pero sa kabila nun, si Josue umahon para sa Exodo. Ngayon, naituro na sa atin ito sa Apokalipsis sa ika-6 na kabanata. Sa tingin ko, sa ika-6 na kabanata ng 7 tatak. Dito nga'y ang aklat ay natatatakan ng 7 hiwaga o 7 tatak, Apokalipsis 6. At sa huling araw, Apokalipsis 10, sa Apokalipsis 10, makikita natin doon na ang Laodicea, ang huling mensahero ng huling kapanahunan, at sa panahon ng pagpropropesiya niya, haya't ang 7 tatak ay bubuksan. 7 mga hiwaga, 7 lupi ng hiwaga na di pa nahayag. Sa bawat kapanahunan ay may bagay nga rito ang iniwang hindi nahayag. Walang panahon ang reformista para ihayag ito ng buo. Nung panahon ni Luther, nangaral lamang siya ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung mawala na siya, nagtayo sila ng iglesia. Pagkatapos nun, dumating si Wesley. Nangaral siya ng pagpabanal. Ayan nga. At pagkatapos, dumating naman ang mga Pentecostal. Pero ipinangako sa atin ayon sa Apokalipsis 10 at ayon sa Malakias 4 at San Lucas 22:17 at sa iba pa na darating itong isang Epesong ito. Haya't ipinangako ito mga kaibigan. May darating at darating na isang Epeso na itong mga hiwaga ng salita ng Diyos ng 7 lupi ay mahahayag. At sa kapanahunan ng Laodicea ito magaganap. Naniniwala akong tayo naroon na mismo. Naniniwala akong narito na tayo sa mismong mga lilim ng pagparito ng anak ng Diyos. At kung paanong si Josue, nung bago lamang ang paglitaw ng mga taga-Epeso, ay gayon din si Juan Bautista ay lumitaw bago lamang ang kasunod na Epeso. At tayo nga'y pinangakuan ng isa na naman uling mga taga-Epeso. Inihula ito sa kasulatan. Kaya naman iniisip kong nabubuhay tayo ngayon sa mga taga-Epeso uli. Doon muli sa, ipinangako nga kasi sa atin ang bagay na yon na natirang di pa nahayag doon sa 7 kapanahunan. Ngayon, hindi mo nga maaaring dagdagan ng anuman ng aklat o magalis ng anuman mula rito. Yan ang sinasabi rito sa Apokalipsis 22:18. Kung sino man ang magdaragdag ng isang salita o mag-aalis ng isang salita, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Kaya naman hindi talaga tayo pwedeng magdagdag o mag-alis. Kaya naman, gaya ng pagkakalam natin na si Luther, ay di niya ito maaaring tamuhin lahat. Si Wesley man at ang iba pa na mga reformistang sina Knox, Finney, Calvin, yung mga sumunod at iba pa, hindi nila ito nakuhang buo. Pero yung tinaglay nila ay katotohanang naroon sa Ebanghelyo. Pero dito sa huling mga araw, tayo ay pinagkalooban ng kaunawaan sa pamamagitan ng salita na maunawaan natin ito dahil ito'y magiging kapanahon ng Epeso rito at narito na mismo tayo. Ngayon, paradox. Bibitinin ko muna ito sandali dahil may 10 minuto na lang ako halos at maya-maya magpapadulog na tayo ng tila para sa pananalangin. Paradox. May ilang mga tao sa panahon ngayon ang di naniniwala sa mga himala. Sinasabi nila na sadyang di sila makapaniwala na may ganitong bagay na gaya ng mga himala sa modernong kapanahunan ito. Bueno, hindi ko naman sinasadya na makapagsabi ng bagay na masama sa mga taong ganito. Pero sila nga'y mga taong manhid sa espiritual. Sila'y mga bulag sa espiritual. Wala silang espiritual na paningin o espiritual na pandama ni kaunti. Dahil walang tao ang pwedeng maupo sa karamihan ng mga tao kung saan ang Espiritu Santo ay bumubuhos ng husto. Maski ang lalaki na ito'y ganap na makasalanan o babae man, haya't kanilang mararamdaman ang presensya ng Diyos kapag nakita mo ang salita na ipinangako niya na natutupad. Kaya manhid ka talaga kung hindi. At kapag nakita mo naman na ito sa sarili mong mata na nagaganap, tapos wala pa rin ay bulag ka ngang talaga sa espiritual.
Hindi po sa pisikal ang tinutukoy ko rito. Kaya tunay namang maaari kang maging bulag sa espiritual at 2020 naman sa pisikal na paningin. Naaalala niyo ba si Elias noon sa may Dothan? Nung maparoon siya at binulag niya ang buong hukbo roon. Sinabi nga ng Biblia na binulag niya at dinala niya mismo sila sa patibong nung di nila makilala kung sino siya. At gayong siya rin naman yon kung anong itsura niya talaga at di naman nagbago at nagpunta siya mismo sa kalagitnaan nila. Pero mga bulag nga sila at magagawa mo ngang tumayo sa presensya ng buhay na Diyos. Magagawa mo ngang tumayo sa ilalim ng pahit ng Espiritu at magagawa mong makita ito na kumikilos at sa kabila ng lahat ng yon ay di ka pa rin naantig nito. Magagawa mo ngang makita ang sinabi mismo ng Diyos na ipinangaral sa iyo mismo ng ganap na ganap at mangyayari yon. At sa kabila nun ay di pa rin tumitimo. Di ako sumasampalataya rito. Kaya naman, ayan nga, wala nang remedyo sa iyo. Ika'y patay na't manhid, binulag, ligaw na. Gayong hayag naman na. Ang daigdig, iniisip ko, kung ang siya ring taong ito na di naniniwala si Himala, iniisip kong hayan nga't kung ang mga bagay lamang na kayang ipaliwanag na matatawag na totoo, ay ito ngang mga bagay na mapapatunayan ng siyensya. Iniisip ko, kung may maiharap kayong siyentipiko sa akin, o sino man na hindi naniniwala sa Himala, na ipaliwanag sa akin kung paanong nananatili ang daigdig sa pag-inog nito. Paano kaya nito pinapanatili ang sakto nitong tiyempo sa palibot ng Ecuador at ang direksyon ng pag-ikot nito at sadyang sakto talaga? Ni wala nga tayong anumang makinarya o relo o anumang iba pa na kayang makapanatili ng tiyempo ng ganoon. Ang gamit natin nawawala ng ilang minuto kada buwan. Pero ang araw nga'y saktong-sakto sa oras nito. 1,000 taon man ang lumipas, di pa rin siya nawawala sa pwesto. Saktong-sakto, gustong-gusto. Paano ngang nagagawa ng buwan na bilyong milya ang layo mula sa mundo na nagagawa nitong kontrolin ang taas ng tubig? Sabihin niyo sa akin kung paanong dito sa kalawakan ng mga bituin na kinatitirhan natin, paano ngang nagagawa ng buwan na maapektuhan ng tubig sa mundo? Sa batayang siyensya, sabihin niyo sa akin, kung paano yun magagawa. Hindi nyo magagawa dahil walang siyentipikong paraan para ipaliwanag ito. Pero ang Diyos nga'y inilagay ang buwan para bantayan ang dagat. At kapag nagsisimulang ibaling ng buwan ang likod nito, kapag bumabaling pa kabila ang mundo, eto na naman uli ang pagtaas ng tubig. Pero kapag gigising na siya, sa parating na umaga, babaling naman siya sa gawirito. Yung tubig nga'y babalik sa dati nitong taas uli. Isa nga yung tagapagbantay. Oo, sasabihin nyo, sa baybay dagat lang naman yung nangyayari. Hindi po. Maging dito mismo sa Arizona, hanggang dun sa kaloob-loob ang estado ng Kentucky, sa tuwing maghuhukay ka ng butas sa lupa ng malalim-lalim na makasusumpong ka ng tubig alat sa ilalim, makikita nyo dun na kapag ang taas ng tubig ay bumaba, yung tubig alat na yun ay bababa sa tubo. At kapag tataas naman yung tubig, tumataas din yun. Gayong daang milya ang layo sa baybay dagat. Maari nga tayong makapangaral ng pangangaral tungkol sa bagay na ito, kung paano ng Diyos, kahit na naroon pa siya sa kalwalhatian, ay hayang ang mga panuntunan niya ay nananatiling yun pa rin ang epekto sa buong mundo at sa kahit sinong tatanggap sa pangako. Inilahad na ang kanyang panuntunan. May mga batas yan ng kalikasan. At sila'y ganap na susunod ng may katapatan. Nandun man sila sa Pentecostes o anumang kapanahunan. Anumang panahon na ang Diyos ay nangako, mananatili siya roon sa pangako yun, maski sang lupalop man naroon ang mga tao. Ilang libong taon man ang pagitan sa isa't isa. Ang kanyang mga batas ay nananatiling ganoon parit di nagbabago. Gaya nga ng paglaglag ng binhi sa lupa, haya't ito nga'y nabubulok. At nang sa gayon, makapaglabas ito ng panibagong buhay uli. Parang mas makatwiran na kung ang binhing yun ay maglalabas ng panibagong buhay, mas makatwiran sigurong nasa perpektong hugis dapat ito. Kung may buhay naman ito sa loob nito, bakit hindi na lang lumabas yun ng ganoon? Kinakailangan pang ilagay sa lupa para umusbong ang buhay. Bakit kinakailangan pang ang lahat ng nakabalot sa buhay na naroon? Lahat ng nakabalot sa napakaliit na binhing yun na di makita-kita ng tao. Bakit kaya kinakailangan pang ang lahat ng material na nakabalot doon sa munting binhing yun ay dapat munang mamatay upang umusbong nga ang bagong buhay? Pero kinakailangan mo nang ang lahat ng nakabalot doon ay mamatay at mabulok bago ito makausbong ng buhay. Kaya ganun din ito sa isang individual. Hanggat ito'y sinisingitan ng anumang gawa ng tao, idiyan ng tao, ang binhi ng buhay ng Diyos, ang Espiritu Santo ay hindi gagana. Hindi ka nga maaaring gumaling hanggat may kahit katiting na bahagi saan man na hindi pa nabubulok.
Lahat dapat kasi ng pantaong elemento nito, lahat ng siyentipikong ideya, lahat ng ang mga araw ng Himalay lumipas na, ganito ganyan. Lahat ng yun ay dapat buong buo. Hindi lang basta mamatay, kundi mabulok pa. Doon lamang pagkatapos nito tutubo ang binhi ng buhay na maging bagong buhay. Sa ganung paraan lamang ito tutubo. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin natatamo ang mga bagay na hinihiling natin. Pilit nating inilalagay rito sa ganang atin ang kay rami-rami nating mga sariling kaisipan. Yan ang dahilan kung bakit hindi makausad-usad ang Iglesyang Lutheran ng mas malayo sana kaysa sa naabot nito. Maging ang mga Pentecostal at iba pa, dahil siningitan nila sa pamamagitan ng sangkalipunan ng mga teologo. Hindi ito ang ibig sabihin nito para sa ibang panahon nito at para ito rito. Kaya napag-iwanan sa ganon. Di kasi ito makatutubo sa ganap na larawan ni Kristo hanggang sa ang bawat salita ng Diyos ay matanggap sa inyo. At pagkatapos nun, ay saka ka palang magiging ang salitang yun. Magiging kawangis ng binhi na yun na nailagay sa lupa. Gusto kong ipaliwanag nila ang mga Hebreo 11:3. Ang pinakamagaling na siyentipikong nagkaroon tayo sa abot ng nalalaman ko ay si Einstein. Dito nga hindi pa katagalan. Dito sa New York, pinakikinggan ko yung bagay na sinabi niya. At siya nga'y nangungusap noon tungkol sa kalawakan ng mga bituin at kung gaanong kalapad ito. At napatunayan niya na may walang hanggan talaga. Kung paano ng isang tao na maglalakbay ng simbilis ng milyon-milyong milya kada oras na kung tutuusin, matagal ang gugugulin niya. O simbilis ng milyong taon na paglalakbay ng liwanag na pagkakasyahin sa isang oras lang na kung tutuusin, maraming taon dapat ang gugugulin niya para makarating doon. 100,000 taon o parang ganon. At pagkatapos, 300,000 taon uli pabalik. At pagkatapos, pinatunayan sa pamamagitan nun sa kung anong paraan ng taong yun ay mawawala lang sa daigdig ng 50 taon lang. Walang hanggan. At isa lamang itong munting kalawakan ng mga bituin nung hipan ng Diyos ang mga ito sa kanyang kamay. Sinabi yun mismo ng Biblia at sa huli nagpahayag si Einstein ng ganito. May isang paraan lang para maipaliwanag ng kahit sinong tao ang pinagmulan ng daigdig na ito. At iyon ay makikita doon sa mga Hebreo 11:3. Natatalastas natin ng sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun mismo ang totoo. Ni hindi nga kayang mapahapyawan man lang ito ng siyensya. At pagkatapos sasabihin nyo na hindi kayo naniniwala sa himala, papaano nyo na hayaang magkaganito? Papaano nga may papaliwanag ng sinumang siyentipiko ang ulan ni Noe, samantalang di pa noon nagkakaroon ng maski isang patakman lang ng ulan sa mundo nung panahong yon? Pero sinabi ni Noe, magkakaroon ng ulan. At nung dumating yung ulan ni Noe, ito nga'y salungat sa lahat ng siyensya. Ni walang kaulap-ulap sa itaas, na hindi pa nagkakaroon ng kahit anong ulan sa itaas doon. Magagawa nga nilang patunayan na walang ulan sa itaas doon. At mangyari ngang nung buksan ng Diyos ang kalangitan at ibuhos ng gusto ang isang malakas na pagbulwak na inanod ang buong sandaigdigan, isa nga yung paradox. Ganun na lamang yung hindi maarok ng isipan, hindi maipaliwanag, pero alam nating ginawa ngayon ng Diyos dahil sinabi yun mismo ng Biblia. At may patunay tayo rito sa lupa ngayon na nangyari ngayon, ginawa yun ng Diyos. Isa yung paradox. Nung kumuha ang Diyos ng matandang lalaki ng pangalan ni Abraham sa edad na 75 taon at ang asawa niyang babae 65, sobra-sobra na ang nilampas sa panahon ng buhay, menopause na. At nung kunin niya ang lalaking yon at pangakuan siya ng isang pangako sa edad na 75 taon sa pamamagitan ng babaeng ito na ikinasal sa kanya, na kanyang kapatid na babae sa ama. At matagal-tagal na rin niyang nakasama ang babaeng ito mula pa noong malit na dalaginding pa lang ito. Marahil ikinasal sila nung ang babae isang kabataang babae pa lamang. At heto na siya ngayon, 65 taon na. At ang sabi, magkakaroon ka ng anak sa pamamagitan ng babaeng ito. At ano kaya kung ang sinabi ni Abraham, di ako naniniwala sa mga paradox na yan. Di ko kayang tanggapin ang bagay na yan. Kaya't di sana yun nangyari. Pero nakita nyo nga, kung sinasabi nyo na naniniwala kayo sa isang bagay, ang dapat nga'y mailagay nyo yun sa gawa. Pagkatapos nga nun, si Abraham ay inutusan na ihiwalay niya ang kanyang sarili mula sa lahat ng di pagsampalataya at lumakad ng mag-isa sa Diyos. At sa halip na manghina, siya ay lumakas pa nga. At nung siya 100 taon na, at si Sarah naman ay 90, dumating ang sanggol. Papaano ngang nagawa ni Abraham na kunin ang mismong anak niya, maglakbay ng 3 araw, 70 milya marahil ang layo sa anumang kabiasnan, doon sa pinakaituktok ng bundok na ipinakita sa kanya ng Panginoon, para ihandog ang sarili niyang anak na si Isaac. Si Isaac nga ipasan-pasan niya noon ng kahoy, at gaya ng nalalaman natin, isa yung tipo ni Kristo, at sa ituktok ng bundok na yon, ay ihandog niya si Isaac bilang hain.
At nung magawa na niya ang lahat na sinabi sa kanya ng Diyos, maliban sa sasaksakin na niya ang sarili niyang anak hanggang mamatay sa may leeg, nung ngang hugutin na niya sa kaluban nito ang sundang at itaas ang kanyang kamay para tumalima sa Diyos sa mismong salita. Ang dahilan nga'y sinabi ng Biblia na alam niyang hindi makakapangako ang Diyos maliban na tupdi niya yon. At tinanggap niya siya na gaya ng isang mula sa mga patay, na kaya niyang ibangon siya mula sa mga patay at ibigay siya muli sa kanya. At nung handa na siyang tumalima sa Diyos sa kabuuan nito, sinalo ng Diyos ang kanyang kamay at nagsabi, "Ihinto mo ang kamay mo, Abraham." At may lalaking tupa roon na nasabit sa ilang sa mga baging, nasabit ang sungay nito sa ituktok mismo ng bundok na yon, kung saan may mga leon, lobo, hyena, asong gubat, at malalakit mababangis na hayop na kumakain ng tupa. At pagkatapos ang tupang ito ay naroon sa ituktok mismo ng bundok na yon na walang katubig-tubig, papaano nakarating ang tupang lalaking yun doon? Puro bato lang ang nasa buong paligid doon na pinagpupulot ni Abraham para makagawa ng isang dambana. Pero hayon nga ang isang lalaking tupa sa di malamang paraan. Isa yung paradox. At ang sino mang tao na sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya sa Kanyang salita, kahit ano pa ang sitwasyon, gagawa at gagawa ang Diyos na isa uling paradox para tuparin ang Kanyang salita. Haya't tinawag ni Abraham ang lugar na yon na Jehovah Jireh. Ang Panginoon ay naglaan para sa Kanyang sarili ng isang hain. Mapasa hanggang ngayon ay magagawa pa rin niyang magdulot ng isang paradox na ito'y mangyayari. Maari nga siyang gumawa nun sa hapon na ito, kung pagtitiwalaan mo lamang siya sa kanyang salita. Si Daniel, mula sa isang yungib na puno ng gutom ng mga leon, papaanong nangyari sa taong yun? Papaanong nangyari ang bagay na yon sa lalaking yun na naroon siya sa grupo ng mga gutom na leon, na nakapanatili siya sa loob ng kuwebang yon buong gabi nang di man lang napahamak? Ang anghel kasi ng Panginoon na di nakikita ng sino-sino na lang na iba ay nakatayo roon. Isa yung paradox. May kung anong bagay nga na anupat pumigil sa mga leon na yon para sakmalin siya. Nung pumasok ang kabinataang Hebreo sa nagniningas na hurnong yun, salungat ngayon sa lahat ng siyentipikong kaunawaan, nang maunlad na panahong yon, hindi kayang patunayan ng siyensya na ang isang tao ay bubulit sa loob ng hurno. Nang nangyari pa nga doon, yung mga kalalakihan na naghatid sa kanila roon ay nangamatay. At sila na may nabulid doon sa hurno at nabuhay sa loob ng hurno ng matagal. At ang bagay lang na nagawa noon sa kanila ay kalagan sila sa pagkakatanikala nila. Isa nga yung paradox. Hindi yun may paliwanag. Hindi kayang maarok ng isipan. Subalit yun naman talaga ang katotohanan. Heto nga si Josue na ipinapangusap natin. Papaano ngang magagawa ng isang taong ito, na isang pagkaraniwang tao lang naman na kaahon lang sa grupo ng mga kredo na binuo ng mga tao doon, at mga batas lang at seremonya, na wala namang nakasa doon na nagsasabing binibigyan ng isang tao ng kapangyarihan na pahintuin ang araw. Pero heto nga, taglay ang isang atas mula sa Diyos. Ibibigay ko sa inyo ang bawat kapiraso ng lupang matutuntungan ng talampakan ng inyong mga paa. Ako ay paroroon at nagapi ang mga kalaban. Kapalubog na noon ang araw, kung ang mga haring yun doon ay mabibigyan ng panahon para tipunin uli ang kanilang pangkat sa kasunod na araw, siguradong malalagasan siya ng mga tauhan. Pero nalalaman nga ni Josue na kinakailangan niya ng liwanag mula sa araw. At tumingala siya sa araw at nagsabi, "Tumigil ka sa Gabaon, at buwan, huminto ka riyan sa Ajalon." At sa isang haba na yun na isang buong araw sa buong magdamag na yun, ang araw ay tumigil lang doon at ang buwan ay huminto lang doon. Isa yung paradox. Ang isang tao na lumalakad sa kalooban ng Diyos ay magagawa nga niya ang isang bagay na katulad nun. Dahil siya'y naroon muli sa isang Epeso, sa isang mga taga-Epeso sa Ebanghelyo. Tunay, isang nga yung paradox. Si Moises na hawak-hawak ang isang tungkod sa kanyang kamay. Ang pagpunta niya roon at para palayain ng mga anak ni Israel, isang nga yung paradox. Dahil nga, ang Ehipto ay talaga namang husto sa hukbo at mga sariling kawal ng mga sinanay ng husto sa pakikidigma. Isa yung paradox. Yung panganganak ng isang birhen ay isang paradox. Papaano magagawa ng isang birhen? Kaya't salungat ngayon sa lahat ng makasiyentipikong kaunawaan na ang isang babae na hindi naman nasipingan ng isang lalaki ay magsisilang ng sanggol. At di lang basta isang sanggol, kundi si Emmanuel pa nga na siyang saktong-sakto sa sinabi na nung una kung ano ba talaga ang mangyayari doon. Papaano yun nangyari? Isa nga yung paradox. Dahil ang Diyos mismo ay nagsalita sa kanyang propeta, dandang taon bago pa, at ang propeta na yun ay tumalima sa salita ng Diyos at ang salita ay nabigkas. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin at atin niyang sinasampalatayanan. Tunay,
Isa yung paradox. Papaano nga siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? Isa yung paradox. Ang isang tao na ganyan lang kalapad ang iyong paa, ay di mo yun magagawa. Pero nagawa niya. Ano yun? Isang bagay na di may paliwanag. Pero isa nga yung paradox. Ginawa yun ng Diyos. Sinasampalatayanan natin yun. Ang pakainin ng 5,000 tao sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 tinapay. Pero nagawa nga niya. Di lang basta isda ang pinarami, kundi lutong isda pa nga. Hindi lang basta tinapay, kundi lutong tinapay pa nga. Paano niya nagawang maging alak yung tubig? Lahat ng yun ay paradox. Pinagaling niya ang mga may sakit na may ketong, na wala silang kahit ano mapasa hanggang ngayon. Wala nga ang siyensya na nung manglunas na makapagpapagaling sa ketong. Pero pinagaling yun ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa yung paradox. At siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang salita niya ay nakapagpapagaling pa rin ng may sakit. Isa yung paradox. Tunay nga. Ibinangon niya ang patay. Matapos na ang mortal na buhay ay lumisan na sa kanila. Si Lazaro, yung anak na lalaki ng babae sa may Nain, at yung anak na babae ni Jairo, ibinangon niya ang patay sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil siya mismo ang salita. At isa pang dakilang bagay, magtatapos na po tayo, para patunayan na siya ang Mesiyas. Para patunayan kung ano nga siyang talaga. Siya'y dumating sa tinakdang panuntunan at tumugon sa salita. At ang sinabi ng salita, nung magsalita siya sa propeta, ang Panginoon mong Diyos ay magbabangon ng isang propeta na kagaya ko. Maraming kalalakihan na nagsilitaw bago pa man, at sa mahabang panahon na yun, sa loob ng daan-daang taon, wala silang naging propeta. Sila'y nagkaroon ng mga saserdote at bantog ng mga tao. At gaya ng mababasa natin sa kasaysayan, sa pagitan ng panahon ni Malakias at Mateo, 400 taon yun, na nagkaroon sila doon ng dakilang mga kalalakihan, pero di nagkaroon ng propeta. At pagkatapos, nung pumasok na siya sa eksena, upang patunayan na siya yung Epeso na yun na nahayag, pinabatid yun ni Juan, na si Jesus ngang talaga yun. Siya ang mismong salita na nahayag, siya mismo. Nung lumapit noon si Pedro sa kanya isang araw, kasama si Andres, ang pangalan pa nga niya noon ay Simon. At nung nakatayo noon doon si Jesus, nang di pa nakikita kailanman ng lalaking yun sa buong buhay niya, pakinggan niyo po ito maigi. Nung tumayo siya roon, at tingnan ng lalaki, at ang sabi nga, ang pangalan mo ay Simon, at anak na lalaki ka ni Jonas. Isa yung paradox. Siya nga, tunay na isang paradox. At nung si Felipe, na nakatayo roon noon, nung marinig niya ito at makilala ng lahat ng pagkakilanlan na yun ay ang Mesiyas na talaga, siya nga'y nakakasigurado, kanyang sinampalatayanan yun. Hindi kasi siya manhid o bulagman. Nagmadali siya sa kabilang paikot ng baybayin, nasa ilang milya rin, at dinala ang kanyang kaibigan ng pangalan ay Nathaniel. At nung papalapit na ang kaibigang ito, ayan nga ang pananampalataya ng lalaking ito, na nagawa niyang magdala ng isa pa sa pagtitipon para makasaksi mismo. Nung papalapit na ang kaibigang ito sa harap ni Jesus, ang sabi ni Jesus, narito, heto ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Pinamanghan nun yung lalaki. Sabi niya, kailan mo ako nakilala? Ngayon masdan, di nga ito kayang arukin ng isipan. Ito'y di kayang maipaliwanag. Sabi niya, papaano mo ako nakilala? Sabi, bago ka pa tawagin ni Felipe, noong nasa ilalim ka ng punong kahoy, nakita na kita. Isang paradox. Kinailangan niya noong dumaan ng Samaria. At nung magdaan na siya roon sa Samaria, sa isang bayan ng Sikar, naupo siya roon habang hinihintay ang kanyang mga alagad na nagpunta at bumili lang ng pagkain. At pansinin, may isang babae na nagpunta sa may balon na masama ang reputasyon. At ang sabi niya doon sa babae, babae, kuhanan mo ako ng maiinom o dalhan mo ako ng maiinom. At ang sabi ng babae, hindi kaugalian para sa iyo na humiling niyan. Ako isang Hudyo o Samaritana at ikaw ay Hudyo naman. Wala kaming dapat na kaugnayan sa iyo. Sabi niya, pero kung nakikilala mo lamang kung sino ang kinakausap mo, masdan niyo itong paradox na nakatakdang mangyari. Huwag niyo pong palampasin. Sabi, paano? Paano mong nagagawa ito? Nasasabi ito, ako'y isang babaeng taga Samaria at isa ka namang Hudyo. Wala tayong kaugnayan sa isa't isa. Sabi niya, pero kung nakikilala mo lamang kung sino ang kinakausap mo o kung sino ang nagsasalita sa iyo, ikay hingi sa akin ng maiinom. At nagpatuloy lang siya hanggang sa masumpungan niya kung nasaan ang suliranin ng babae. At sabi niya, pumaroon ka't dalhin mo rito ang iyong asawang lalaki at pumarito. At sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi niya, katotohanan yan. Wala ka talagang asawa dahil nagkaroon ka ng 5 at yung isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa. Sa makatwid, nagsasabi ka ng totoo. Sabi ng babae,
Ginoo, napagkikilala kong isa kang propeta. Wala nga silang nakita na isang propeta ng daang taon. Sabi, nalalaman namin nang ang Mesiyas ay parating at sa pagdating niya, kanyang sasaysayin ang mga bagay na ito. Sabi niya, ako siya! Isang paradox na pinatotohanan. At ito'y nasumpungan ng katotohanang naroon sa Ebanghelyo. Isang Ebanghelyong ipanangako ito. At heto nga ito, ritong nangyari at pinatotohanan kung ano talaga ito. Ngayon, hayaan niyo lang nabigyan ko kayo rito ng isang dakilat katangi-tanging paradox pansumandali. Dito sa Juan 14:12, sinabi ni Jesus, ipinangako rito, ang mananampalataya na sumampalataya sa Kanya ay gagawin ng gayon ding mga gawa. Tama po ba? Ang Diyos sa Kanyang paggawa ng batas o isang pangako ay tutuparin talaga ang pangakong yun para may turing na Diyos talaga. Kanya naman talagang tinutupad yun. Ang isiping ang Diyos, isa nga itong paradox sa sarili nito mismo. Dahil ang Diyos na siyang gumagawa ng pangako at hindi magagawang sumira sa pangakong yun, ang ibigay nga ang pangakong yun tungkol sa mga bagay-bagay na kanyang ginawa sa kanyang mga hirang, tapos tumugaygay sa mga kapanahunan hanggang sa siya'y magbalik na muli. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangharal ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha sa buong mundo. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At ang mga tanda na ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Kinakailangan niya talagang tuparin ang salitang yun. At dahil sa sinalita niya ito, lumabas nga ito sa kanyang bibig. Nararapat lamang na matupad ito. Nararapat lamang ng lahat ng kasulatan ay matupad. Kaya isang paradox na may tuturing ang marinig mismo si Jesus na anak ng Diyos na magbibitiw ng ganitong klaseng pananalita. Ang mga gawa na aking ginagawa ay siya rin namang gagawin ninyo. Ngayon, sabi ng Biblia sa mga Hebreo 13:8, siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isa yung paradox, dahil dapat talaga yun mangyari. Ang kalangitan at lupa ay lilipas, ngunit isang salita man na aking sinalita ay di mabibigo kailanman. Sabi niya, kinakailangan talagang matupad. Ngayon mga kaibigan, nananampalataya akong siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ako'y nananampalataya na siya ay may ganon pa rin kakayahan sa hapon na ito na papangyarihin. Sa gusaling ito ang isang paradox. Dahil ipinangako niya itong mangyayari. At mas lalo pa kaya na ipinangako niya, mas lalo pa kaya ang pagtugaygay nito sa Biblia, sa mismong kapanahunan ito. Isang panibagong epeso muli ng mga kapanahunan ng Iglesia. May 7 kapanahunan tayo ng Iglesia at ipinangako sa atin sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea na magkakaroon muli ng panibagong epeso muli. Siya nga, at narito na tayo. Ako'y nananampalataya ng buong puso ko na si Jesus Kristo na siyang gumawa ng pangakong yun. Gaya ng nabanggit ko noon sa huli kong mensahe na narito ngayon sa may tapat ng dingding. Nung narito ako, mga ilang linggo na ang nakalilipas. Sa tuwing igagalaw mo ang iyong daliri, lumilibot yon ng paikot-ikot sa buong mundo. Walang tigil. Bawat kilos na ikikilos mo, makikita mo yon sa paghatol. Pinatunayan ng telebisyon na narito talaga yon. Ang ika-4 na dimensyon. Dahil hindi naman magagawa ng telebisyon na basta na lang gumawa-gawa ng ipapalabas. Sinasagap lang nito yung wave at ipinapasok yun sa tube at makikita mo yung palabas. Kulay, lahat ng bagay na nangyayari sa palibot ng mundo. Lahat ng mga nangyayari rito ngayon. Gumagawa ng record. Darating ang araw na ang record mo ay tatapusin na at kinakailangan mong managot sa record na yon. Siya nga, Diyos, iyong itulot na ako'y lumakit ng lubos. Itulot na ako'y maging lubos na patay sa aking sarili at sa lahat ng mga bagay-bagay sa paligid ko. Pero gising ang kamalayan sa salita ng Diyos na nabubuhay sa kalagitnaan namin ngayon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, isa kang ngang paradox. Nung ang Diyos ay magkatawang tao, dalangin ko, makalangit na Ama, na iyo pong iahayag ang iyong sarili sa hapon na ito. Pinatutunayan sa amin na mga dumalo ngayon. Hindi lamang po mapatunayan sa amin, may sa palagay ko, nasa 70% o higit pa ng mga taong nakaupo rito ang sumasampalataya sa bawat salita. Pero ang makita ka nga namin muli at mabatid na itong salita na iyong sinalita na naglalakbay paikot-ikot sa buong mundo. Katulad ng isang record, kami ngayon makapasok sa record na yun ngayon, Panginoon. Iyong itulot sa amin na makapasok at di lang basta mapakinggan ito, na para bang galing lang ito sa pangalawahing pinagmumulan mula sa bibig ng tao. Bagkus, may tulot na ang bibig na yun at ang tao at mga tao
lahat ng nakaupo rito ay maging iyong salita. Kami po'y handang mamatay, Panginoon, sa aming sariling mga pag-iisip, nang sa gayon, makita namin na iyong tinutupad ang iyong pangako. Ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din ninyo naman. Idinadalangin ko na iyo pong ipagkakalob ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago lamang tayo tumawag ng mga dudulog sa pila para sa pananalangin, ako po'y kumakain noon ng kaunting sorbetes isang araw, kasama ang isang matandang doktor na kaibigan ko. Sabi niya, may gusto akong itanong sa iyo, Billy. Sabi ko, sige po. Sabi, naniniwala ka ba sa... Dito ko po nakuha yung ideyang ito, paradox. Sabi, naniniwala ka ba sa paradox? Sabi ko, oo naman. Sabi niya, alam kong naniniwala ka. Sabi niya, may binanggit siya sa akin na isang partikular na tao na gumaling, na ipanalangin noon, na nung araw ay nabentahan niya ng gamot para sa epilepsy, ng halos mga ilang taon din. Minsan nasa 7 o 8 beses sila sumpungin sa isang araw. Matapang yung gamot. At sabi niya, hindi na sila bumalik pa para kumuha pa uli ng gamot. At palagi ko na silang nakikita, wala nang sakit. Sabi, may gusto akong sabihin sa iyo na isang bagay, para ipaalam sa iyo na ako'y naniniwala sa bagay na yan na sinasabi mo. Sabi niya, nung panahon noon na bagsak ang ekonomiya, itong anak kong lalaki rito ay naroon noon sa parmasya. Sabi, siya ay may tinulungan noon na isang kabataang lalaki. Ang sabi pa ay, nakatayo sila noon sa pila para sa gamot. At sabi, lumapit ang isang lalaki doon at kasakasama niya ang asawa niyang babae. Sabi, isang munting babae. Siya ay, iyong ang mahahalata sa babae at mapapansin na siya'y malapit ng magsilang ng isang sanggol. At sabi, di na niya kayang tumayo pa roon sa pila. Kaya dinalan nung lalaki yung asawa niya sa may pintuan na mismo. At yung babae nakasandal na sa balikat ng lalaki. At sabi, nilapitan sila nung anak kong lalaki, sabi, may tutulong po ba ako sa inyo? Sabi, opo, sabi, ito po ang reseta na galing sa doktor. Pero, sabi, ibig ko sanang linawin sa'yo. Sabi, wala pa kaming pambayad. Sabi, kukunin pa lang namin yung pera sa munisipyo, pero hindi na kayang maghintay ng asawa ko. Ang sabi ng doktor, dapat na niyang makuha ang gamot agad. At sabi, kung mamarapatin mo lang na ibigay sa kanya agad ang gamot, magpupunta ako agad doon at tatayo sa pila hanggang sa makuha ko. Makuha ko ang pera mula sa munisipyo. At sabi nung anak ko, Ginoo, pasensya na po talaga. Sabi, labag po kasi yan sa aming mga panuntunan dito na magbibigay kami ng gamot nang wala mo ng bayad. Alam niyo naman ang kalagayan noon nung panahon na yon. At sabi, ako po'y awang-awarin naman sa kanya. Pero di ko talaga pwedeng gawin yon. Sabi, nakaupo ako noon sa likod, nagbabasa ng dyaryo. At sinilip ko. At sabi, may kung anong bagay sa loob ko na di maipaliwanag na nag-alab sa puso ko. Sabi, lumapit ako. Sabi ko, sandali lang anak, sandali lang. Papaalis na noon yung lalaki sa may pinto. Sabi niya, bueno, sandali lang po Ginoo. Palabas na sana ng pinto. At sabi ko, sandali lang. Sabi, ano bang nangyayari? Sabi ng anak ko, bueno, ito po kasing lalaki rito. Ipinaliwanag yun ng anak niya sa kanya. Sabi niya, patingin nga po ng reseta. Sabi, maghintay ka lang dito iho. Ikukuha kita ng gamot. Sabi, nagpunta ako doon sa likuran at tinimpla ko yung reseta ng doktor na nakasulat doon sa kanyang papel. At sabi, bumalik na ako roon at makukuha ko naman yung bayad. Sabi, ibinigay ko yun sa kanya nang di ako sigurado kung mababayaran ba ako o hindi. Pero naisip ko na mabuting gawin ko yun. Sabi, para bang nararamdaman ko na dapat kong gawin yun. At sabi, Billy, nung ilagay ko yung gamot sa kamay ng babae, sabi, ang Panginoong Yesus pala yun. Sabi, may nakita akong lalaking nakatayo roon. At sabi niya, nabasa ko paglaon na sinasabi sa kasulatan, yamang inyong ginawa sa pinakamaliliit na ito, na aking maliliit na anak ay sa akin ninyo ginawa. Sabi niya, Billy, anong nangyari noon sa mga mata ko? Talaga bang nakita ko yun? Sabi ko, siya ngang talaga. Naniniwala ako na iyong ginampanan ng ganap ang tungkulin mo bilang isang nagbebenta ng gamot sa sandaling iyon na kinailangan talaga ng agarang tugon. Sinabi ni Jesus, ang ginawa ninyo sa mga iba pang ito ay sa akin ninyo ginawa. Kaya naniniwala ako rito. At ako ngayon naniniwala nang siya ring bagay na yun noon ngayon ay narito mismo sa piling ng mga tao rito. Nang na si Jesus Kristo ay magagawa niyang ihayag ang sarili. Magagawa niyang siya ang salita na nagkatawang tao sa kalagitnaan natin sa hapon na ito. Masasampalatayanan niyo ba? Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, magtatawag na tayo ng mga prayer card para makalapit na ang mga tao. At di na tayo makakapagtawag ng masyadong marami dahil sa palagay ko ngayon, tinitingnan ko rito ang orasan. May 25 minuto na lang ako hanggang sa magtapos na tayo ng alas 4 sa itinakdang oras. Pero magtutuloy-tuloy lang tayo. Ngayon, magsimula tayo sa prayer card. Sa palagay ko, A. Tama po ba? A. Magsimula tayo sa A bilang isa. Sino po ang may hawak ng prayer card A bilang isa? Isa-isa po namin kayong tatawagin. Para kung kayo pilay, maaari namin kayong alalayan dito.
Sige po, prayer card A bilang isa. Sino po ang may hawak? Itaas mo lang ang kamay mo kung nasaan ka man sa gusali. Card, doon sa pinakalikod. Magagawa mo bang makalapit binibini kung kaya mo lang? Bilang isa, dalawa. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang dalawa? A, bilang dalawa. Maaari mo bang itaas ang iyong kamay kung kaya mo lang? Kaya mo bang maglakad? Sige, magpunta lang po rito. Magpunta lang sa gilid na ito rito. Bilang tatlo, kung pwede pong itaas mo agad ang kamay mo, matatawag kita. Matatawag kita agad. Di na natin kailangan pang maghintay ng matagal. Prayer card bilang tatlo. Itaas mo lang ang iyong kamay. Sige, yung lalaki sa banda roon. Sige, magpunta na po kayo, Ginoo. Prayer card bilang apat. Maaari mo bang itaas na agad ang kamay mo? Kung magagawa mo agad na mabilis. Prayer card bilang apat. Sige, bilang 5. Just as I call you, stand up. Number 5. All right, number 6. Habang tinatawag ko, tumayo na po kayo agad. Bilang 5. Sige, bilang 6. Bilang 7. Bilang 8. Bilang 9. 10. 10. Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Sige, 11. 12. 13. 14. Ikaw na lumalapit, Ginoo. Bilang 14 ba? Sige, 14. 15. Bueno, pwede. Pwede na. Pwede na yan siguro ngayon. Pwede na ito sa hapon na ito. Dahil wala na tayong masyadong oras. Ngayon, tingnan nyo. Gusto ko pong ibigay nyo sa akin ang buo nyong pansin. Ngayon, ipinangako ni Jesus ang bagay na ito na kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Gayunman, makikita ninyo ako. Sumasampalataya ba kayo riyan? Ang sanlibutan, ito ngang panuntunan ng sanlibutan. Kita nyo? Kaya't alam niya na sila'y matutuon doon sa mga nauusong kalakaran at mga bagay-bagay. Hayang di nila ako makikita. Gayunman, makikita ninyo ako. Dahil ipinangako niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tama po ba? At ang sabi ng Biblia, mga Hebreo 13:8, siya ay siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala ba kayo roon? Isa po yung pangako. Ngayon, hindi nyo na nga kailangan pang umakyat dito para mapagaling. Ang kinakailangan nyo lang gawin ay kayo'y manampalataya ng salitang yun ay katotohanan. Ngayon, hinihiling ko po sa inyo, kumamarapatin nyo, na maging mataimtim lang at tahimik sa loob ng ilang sandali. Nakalapit na bang lahat sila, Billy? May 2 pa? 3 pa? Anong sabi? 3 pa? Bilang 3. Prayer card bilang 3. Ano? Paano? Ano nga uli ang salitang Mexicano para doon sa bilang na 3? May makapagsasabi ba? Sige, sigurado namang narinig nila yon. Ano? Kaya't sino man po ang may hawak sa prayer card na yon, magpunta lang po rito sa pila kung maaari po. Oh, sige. Oh, sa palagay ko, hawak na yon ng isa rito kanina. At kaso di siya sigurado at bumalik na lang sila. Sige, ngayon, ano po kaya kung ang lahat po ba'y nananampalataya ng buo niyong puso? Bueno, manalangin po tayong muli kung ganoon. Panginoong Yesus, nalalaman namin ngayon na magagawa naman naming basahin ang iyong salita sa husto ng aming kaalaman na ipaliwanag ito. Pero Panginoon, ikaw lamang ang tanging isa na makapagpapatunay rito. Ikaw lamang ang tanging isa na makapagsasabi kung ito ba'y tama o mali. At Ama, dalangin ko ngayon na iyong itulot na ang mga mata ng mga tao'y mamulat. Naway makita namin ang isang paradox sa hapon na ito, na, Panginoon, sapat upang makita ng mga tao na ikaw ay narito, na ikaw nga'y hindi naglaho, na ang iyong salita ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dahil ikaw mismo ang salitang iyon. Sa kapakanan ng mga may sakit, Panginoon, kapakanan ng mga nakararanas ng pagdurusa, marahil marami ang naparito mula sa iba't ibang bahagi ng bansang ito. Sila'y lubos na nagdadalamhati, na di sila komportableng maigi sa mga pagtitipon, nakabaliktaran sana, kung sila'y magaling lamang. Dalangin ko na iyo po silang pagalingin, iyong ipagkaloob ito, Panginoon. At ngayon, kami ay anupat mga pisikal na mga tao lamang, at ang magagawa lang namin ay ipangaral ang salita, at sabihin ang sinabi mo na katotohanan. Haya't ngayon, ikaw lamang ang isa na makapagpapaging totoo rito. Dalangin ko na iyo pong itong ipagkaloob, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, gusto ko pong hingin ang inyong buong pansin. Kahit sandali lang po, at maaari na munang maupo ang lahat ngayon ng ilang minuto. Ngayon, sa abot ng nalalaman ko, kaya't wala po akong nakikita na nakikilala ko rito sa loob ng gusali na nakikilala ko. Ngayon, hindi nyo naman na kailangang sumampa rito para mapagaling. Alam yan ang lahat. Kita nyo? May isang munting babae minsan, hindi siya makakuha ng prayer card. Parang ganun po. At hinipo ng babaeng ito ang kanyang damit. At siya'y bumaling at tumingin at sabi, "Sino ang humipo sa akin?"
At lahat sila doon ay tumangging hindi sila. At tumingin siya sa paligid at nakita ang munting babaeng ito. Hindi nga niya maitatago ang kanyang sarili dahil kita nyo, ang Espiritu ng Diyos na naroon sa kanya ay pinatuntun yun sa kanya. Siya ang salita. At tinuntun nito ang babae. At sinabi niya sa babae kung anong suliranin sa kanya na may pag-agas siya ng dugo at siya'y pinagaling. Sinampalatayanan niya yon at agad-agad yung kanyang katawan. Naramdaman ng babae na yung pag-agas ng dugo ay natigil. Tama po ba? Huminto sa mismong oras na yon. Ngayon, siya ay sadyang siya pa rin ngayon. Hindi nyo na kailangang lumapit pa rito. Ngayon, ang sabi ng Biblia rito sa Bagong Tipan ay si Jesus ang ating dakilang saserdote. Sinasampalatayanan ba natin yan? Ang tanging dakilang saserdote na meron tayo, ang tanging tagapamagitan na meron tayo sa pagitan ng Diyos at ng tao, ay ito pong lalaking ito, si Kristo Jesus. Sinasampalatayanan niyo ba yan? At sabi ng Biblia, siya ang dakilang saserdote na naihipot na habag sa mga kahinaan natin. Tama ba yon? Ilan po rito ang nalalamang totoo yan? Itaas niyo lamang ang inyong kamay para kanilang, sige, ako nga'y wala sa piling ng mga tagalabas sa salitang ito. Ngayon, paano nga siya kikilos kung ihipuin niyo siya? Siya nga'y kikilos na tulad ng kung anong ikinilos niya nung narito pa siya noon. Dahil siya ay siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Tama po ba? Ngayon, sampalatayanan niyo lang yan. Sabihin niyo lang, ngayon, Panginoon, ako'y nagpupunta sa mga pagtitipon na pwede kong puntahan. Pero sasampalataya po lamang ako sa oras na ito. Ako ay hindi ko nga iisipin ang aking sarili. Ako'y sasampalataya lamang ng buong puso ko na ikaw ay narito. At ako po'y may pangangailangan. At iyo lamang, iyo akong tulungan, Panginoon. Kita nyo, ngayon gawin nyo yun. Huwag po kayong mangamba. Basta't manampalataya lamang ng mahinahon. Ang kaloob na pananampalataya ay hindi isang bagay na tatanggapin mo at gagawan mo ito ng kung ano-anong bagay. Ang kaloob na pananampalataya ay itong inaalis nyo ang sarili nyo sa daraanan nito. Ang kaloob ay yung pag-alis nyo sa inyong sarili sa daraanan. Ngayon, eto ngang nakatayo rito ang isang babae. Alam ng amang Diyos sa abot ng nalalaman ko na hindi ko pa nakikita ang babaeng ito sa buong buhay ko. Isa siyang ganap na di ko kakilala. Pero, kaya't wala pa po sa 2 o 3 tao ang nakikita ko riyan na kakilala ko. Sa palagay ko, si Ginang Vale ang nakaupo rito, ang asawa ni kapatid na Lee. Di ko lang sigurado. Tapos, itong 3 o 4 na lalaking nakaupo sa banda rito ay kakilala ko. Sa abot ng nalalaman ko, sila lang lahat ang nakikita ko sa pagtitipong ito sa oras na ito, nakakilala ko. Sa palagay ko, si kapatid na Anthony Milano ang nakaupong yan dyan mula New York. Si kapatid na Pat Tyler mula Kentucky. Maliban sa kanila, sa palagay ko narito rin si Fred Sotman sa kung saan narinig ko siyang sumigaw ng Amen kanina hanggang ganun lang karami at batid yan ng makalangit na Ama. At itong babae na nakatayo rito, kaya't hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Wala akong kaide-ideya kung anong ipinunta niya rito. Isa lang siyang babaeng umakyat dito sa entablado, kagaya lang nyo na nakaupo riyan. Ngayon, kung ang babaeng ito ay nangangailangan, bueno, kaya't ako'y kung magagawa ko lang na matulungan siya, ako'y tutulong. Pero ngayon ako, depende yan sa pangangailangan niya. Kung pera, marahil ako'y bubunot lang ng 5 o 10 dolyar. Lampas doon, di ko po lang alam. Kita nyo? Maliban na lang kung bigyan ko siya ng tseke na may papalit sa inaharap na petsa kapag nakuha ko na ang sahod ko sa susunod na buwan. Pero ngayon, paano kung suliranin naman sa tahanan ng suliranin niya? Ayan nga't sasabihin ko, puntahan mo at sunduin mo ang iyong asawa. Pag-usapan natin ito. Marahil matutulungan ko kayo. Hindi ko po alam kung paano ako makakauwi. Bueno, sasabihan ko ang isa rito kung maaari ka nilang isabay, ihatid ka sa iyong bahay na dadaanan din sa lugar nyo. Doon sa tinitirhan mo sa kalyeng yon kung saan. O ano pa man, hindi ko po alam. Pero kung ito'y karamdaman, kaya't di ko lang po alam. Kita nyo? Pero di ko po nakikilala ang babae. Pero may isang narito. Itong salita na nangakong ang mga bagay na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ngayon marahil, ano kaya kung ang babaeng ito ay may sakit? Marahil may cancer siya, marahil may TB siya, o kung ano na hindi na kayang remedyohan pa ng gamot sa lala nito. Bueno, ngayon, hindi ko magagawa. Ako po sa sarili ko'y kahit anong gawin ko'y di ko mapapagaling ang babae. Pero ngayon, pumayahayag niya sa akin kung anong hinihiling ng babae, gaya nung ginawa niya noon sa babae sa may balon. O gaya nung pagkakasabi niya kay Nathaniel. O pagkakasabi kay Simon kung anong pangalan niya. Sabi, ang pangalan mo ay Simon, anak ka ni Jonas. Mula ngayon, tatawagin kang Pedro, nang ibig sabihin ay munting bato. Bueno, ngayon, kung magagawa niyang gawin ang isang bagay na gaya nun dito sa harapan niyong lahat, ipinapakita lang niyan, ng salita ay katotohanan. Ngayon, ilan po ang nananampalataya riyan?
Meron po ba rito na nakakakilala sa babae? Itaas niyo ang inyong kamay. Meron po ba rito sa gusali? Oo, marami sa inyo nakakakilala sa kanya. Sige, at batid ng Ama na di ko kakilala. Bueno, ngayon tingnan lamang natin kung anong sasabihin niya. At yun po ba'y may tuturing na isang paradox? Hindi ko alam kung anong suliranin sa kanya. Di ko alam kung anong ipinunta niya rito o anuman tungkol sa kanya. Pero nalalaman yun ng Diyos. Ako'y makikipag-usap sa babae. Ngayon, ito po ang pinakaunang taong humarap sa akin matapos ang 3 buwan. Ngayon, gusto ko lamang makipag-usap sa binibini ng ilang sandali. At ano po ito? Kinakaugnay ko ang espiritu niya. Gaya nung ginawa ni Jesus sa babae doon sa may balon, hinauugnay ang kanyang espiritu. Ngayon, kung magagawa ng Panginoong Jesus, binibini, na maihayag sa akin kung anong suliranin sa iyo, o ano ang iyong ipinunta rito, o anumang bagay tungkol doon, na alam mo ngang wala akong nalalaman tungkol doon, o parang ganon, ikaw ba'y maniniwala na siya ito? Siya naman talagang dapat ito, di po ba? Siya naman talagang dapat ito. Kung gagawin nga niya, kaya't lubos-lubos talaga ang ating pasasalamat na malaman natin tayo'y nang salita niya'y tama talaga, na pagkatapos nito'y may lalagak natin ang ating pagtitiwala roon. Ngayon, kung magagawa niyang ihayag kung ano ang suliranin mo sa akin, at samantalang di naman kita nakikilala, at alam mo yan. Pero ngayon, kung magagawa niyang ihayag sa akin kung anong suliranin mo, o isang bagay tungkol sa iyo, kaya't ipinapakita nga niyan na may espiritu rito, sa may isang dako na nakakakilala sa iyo, at alam mong di ko alam. Kaya hindi ito tao, ang espiritu ito, at yan ang ipinangako ng Diyos sa panahong ito ng Epeso. Sinasampalatayanan mo ba yan na yan nga'y katotohanan? Naway ipagkaloob niya ito. May nakikita akong isang bagay. Siya'y pinahihirapan ng kung anong problema sa sinus banda rito sa itaas ng kanyang ulo. Totoo yun, di ba? Itaas mo ang iyong kamay kung totoo nga. Pero kung sinus lang, ay di ka babahing ng babahing na gaya niyan. Kaya marahil, sipunin ka sa alikabok din. Tama. Hindi ka taga rito sa Phoenix. Taga roon ka sa isang dako na maraming mga burol, mga puno. Taga Flagstaff ka. Tama? Naniniwala ka ba na masasabi sa akin ng Diyos kung sino ka? Ikaw si Ginang Earl. Oo, tama yun, di po ba? Ngayon humayo ka na sumasampalataya. Tapos na itong lahat. Ngayon, siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Ngayon, batid ng makalangit na Ama, na ngayon ko palang nakita ang babaeng ito. Masdan niyo po ang pagpapatibay sa salita. Ngayon, hindi po ako ito. Isa lang akong tao, kagaya ng isang mikropono. Walang tunog na lumalabas dito kung di ako magsasalita rito o sinuman. So is a man, just a mute. But it's the Spirit, and that Spirit's right out there among you. See? He's the healer, not me. At ganon din ang tao na walang tunog na lumalabas sa ganang sarili niya. Bagkus, ang Espiritu yun. At ang Espiritu na yun ay nariyan mismo sa kalagitnaan nyo. Kita nyo? Siya ang tagapagpagaling, hindi ako. Kumusta po kayo, Ginoo? Isa na namang lalaki na di ko kilala. Di ko po kilala ang lalaki. Ngayon, sa abot ng nalalaman ko, hindi ko pa nakikita ang lalaki ito sa buong buhay ko. Pero ngayon, ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo at si Jesus Kristo ay ang siya ring parehong Espiritu. Ang isa na pinahiran. Si Jesus, ang tao, ay ang anak ng Diyos, kaya't ang Espiritu Santo na sumasa kanya ay Diyos. Ang aking Ama ay tumatahan sa akin. Kita niyo? Ang Espiritu Santo ito, kaya siya pa rin itong Diyos. Ngayon, kung magagawa ko lamang na alisin ang sarili ko, ng lalaking ito ang sarili niya sa daraanan, kung magkagayon, ang bahagi na yun ay patay na. Pagkatapos, ay mahahayaan na ang Espiritu ng buhay na kumilos. Kita nyo? Kaya naghintay lang ako ng ilang minuto para makita kung anong mangyayari hanggang sa umiral na ang pahid. Kung magagawa ng Panginoong Diyos, kung saan naroon tayo sa presensya niya, na ihayag sa akin, Ginoo, kung ano ang suliranin mo, o isang bagay na ginawa mo, o isang bagay tungkol sa iyo, kahit anong bagay. Haya't kung makapag-uusap pa tayo ng mas matagal, mas darating yon. Pero kita mo, may iba pang nakatayo sa pila. Pero kung masasabi lang niya sa akin, kung ano ang suliranin, makasasampalataya ka ba na ako'y kanyang lingkod? At sasampalataya na siya'y narito mismo? Isang pumutok na sugat. Tama. Tama. Ngayon sabihin mo, paano yun nagawa? Sana alam ko. Walang makakapagpaliwanag nito. Yun nga ang paradox. Kita mo? Heto, para mapagtanto mo, may isang bagay pa akong nakikita. Isang pagsusuri. May sakit ka sa puso rin. Itaas mo ang iyong kamay, Ginoong Anderson. Maaari ka nang umuwi ngayon. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo.
Tama, manampalataya ka lamang, sumampalataya, huwag magalinlangan. Kumusta ka naman, Ginoo? Estranghero tayo sa isa't isa. Hindi kita kakilala. Sa abot ng nalalaman ko, ito ang unang pagkakataon na nakita kita para makilala kita. Siya nga, pero kilala niya tayo, tayong dalawa. Ngayon, alam mo ba kung bakit nagaganap ang mga bagay na ito? Pinahihintulutan kasi ito ng kanyang biyaya, nang sa gayon, madala nito ang mga tao na magkaroon ng kamalayan sa Diyos. Ngayon, wala nga akong nalalaman na anumang bagay tungkol sa iyo. Wala nga akong kaalaman tungkol sa iyo. Isa ka lang taong di ko kilala na lumapit dito. Ngayon, ganap na paradox nga ito. Kung mangyayari ang isang bagay na malalaman ko kung anong suliranin sa iyo, o isang bagay na nagawa mo noon, o isang bagay na dapat ay hindi mo ginawa, o isang bagay na dapat ay ginawa mo, o kung sino ka, o anumang bagay tungkol sa iyo, yun nga'y maituturing na paradox. Dahil walang paraan para sa sinuman na malaman ng mga yan sa labas ng kung anong kapahayagan ng di nakikita. Siya nga. Ngayon, kung gagawin nga niya yan para sa iyo, sa pagitan mo at ako, nang sa gayon, ang mga nakaupong narito, hindi para magtanghal, pero para makita nila na ang Epeso ay narito, na ito ang bagay na nagdudugtong sa pagitan ng denominasyon at maluwalhating lupain. Ipinangako niya ito. Nang sa gayon, magkaroon sila ng katiyakan na ang sinasabi natin dito ay ang katotohanan. Now, to know you, you know I don't. Raise up your hands so people see it. I've never seen a man in my life. He's just a man standing here. Ask any of the others. Ngayon, ang makilala ka, alam mong di kita kilala. Haya't itaas mo ang iyong kamay para makita ka ng mga tao. Ako, hindi ko pa nakikita ang lalaking ito sa buong buhay ko. Isa lang siyang lalaki na nakatayo rito. Tanungin niyo man sa iba. But you're suffering with a rupture. You also Pero have ikaw nga'y joy. pinahihirapan ng sugat na yan na pumutok. May almoranas ka rin. Siya nga. You've come a long ways to get here. You're not even an American. You're a Canadian. Nanggaling ka pa sa malayo para lang makaparito. Hindi ka nga Amerikano. Isa kang taga-Canada. You brought with Isinama you mo rito ang iyong anak na may karamdaman sa that pag-iisip. has mental affliction. Yun ang totoo. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo kung saan ka galing? You're from the province Galing ka sa probinsya ng Saskatchewan, Saskatoon. bayan ng Saskatoon. Manampalataya ka ng buong puso mo at pauuwiin kayo ng Diyos na maayos ng kalagayan, pati ang iyong anak na lalaki. Kung makasasampalataya ka, ikaw ba'y sumasampalataya? Pagpalain ka ng Diyos. Do you believe? Sumasampalataya ba kayo? The Ang Lord Panginoong God Diyos is ay the living nananatiling God. Diyos. Kita nyo? There's none other Wala but nang Him. iba pa kundi siya lamang. How do you do? Kumusta po kayo? Ito ang isang ginang, isang di ko kakilala. Marahil nakatatanda, hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Kaya't isa lamang siyang babae na nakatayo rito. Kinakailangan ko nang madaliin ito dahil may 7 o 8 minuto na lang ako ngayon. Kita nyo? Tumingin ka lang dito. Sinasampalatayanan mo ba ng lahat ng mga bagay na ito ay totoo? Ng buong puso mo? Alam mo naman na imposible para sa akin na malaman ko kung anong suliranin sa'yo o anumang bagay tungkol sa'yo. Pero, di yan imposible para malaman ng Diyos. Dahil alam na niya noon pa man bago pa magkaroon ng mundo, hindi ba tama yon? Ilan dito ang naniniwalang totoo talaga yon? Tunay, alam niya ang bawat pagkurap ng iyong mata. Siya'y walang hanggan. At isipin mo nga ito, na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ipinakita niya, sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, ang siya ring mga bagay noon ay ipinangako niyang gagawin. Then there's a heaven and we're going to it. And we're in this Ephesus right now. We're in this coming out of one into another. Kaya ibig sabihin, may langit at tayo nga'y patutungo roon. At narito na tayo sa Epeso ngayon. Narito na tayo ngayon. Lumabas mula sa isa, pumasok sa isa pa. You have so many things wrong with you, complications, so many things wrong. And you're not from here. You're from west of here. You're from California. That's right. Napakarami mong suliranin sa iyo. Mga komplikasyon. Napakaraming suliranin sa iyo. At hindi ka taga rito. Galing ka pa sa kanluran mula rito. Galing ka pang California. Tama. You also have a son that's afflicted. That's right. May anak na lalaki ka rin na may sakit. Tama. You, there's something I keep seeing, water, a great big lake. Ikaw, Oh, may isang bagay but, pa. you have Patuloy a- kong nakikita ang isang you have tubig someone o malakit malawak na lawa. that's Oh, siya close nga. to you
May kakilala ka na malapit sa iyo na nakatira sa Chicago. Nakilala ako. Tama. Yun ang totoo. Ngayon, alam mo na hindi kita kilala, pero ikaw ba'y makasasampalataya na kilala ka ng Diyos? Ginang Magway, natamo mo ang inihiling mo. Umuwi ka na. Nagpapasalamat sa Diyos. How do you do? Mighty young person. But sickness and disease is no respect of person. How many knows that? We just know that it's no respect of person. Kumusta ka? Mukhang batang-bata ka pa't malakas. Pero wala ngang pinipili ang karamdaman at sakit. Ilan po ang nakakaalam niyan? Sadyang alam natin na wala itong pinipiling tao. If thou canst believe with all thine heart, all thy soul, that asthma would leave you if you believe it with all your heart. Kung makakaya mong manampalataya ng buong puso mo at buong kaluluwa mo, ang hika na yan ay lilisan sa iyo kung makasasampalataya ka lamang ng buong puso mo. Yang sakit sa dibdib, sumasampalataya ka bang lilisanin ka nito rin, kapatid na babae, at iigi ang iyong kalagayan? What did you touch? She's 20 feet from me or more. She touched the Master. It's congestion of nerves. You'll be all right. Ano itong hinipo mo? 20 talampakan ang layo niya sa akin, o higit pa nga. Ang Panginoon po ang hinipo niya. Ito'y paninikip ng mga ugat. Magiging maigi ang iyong lagay. This is a noble thing this young woman stands here for. Isang dakilang bagay ang dahilan ng pagtayo ng binibining ito rito. Siya ay ganap na di ko kakilala. Hindi ko pa nakikita ang babaeng ito. Pero siya dinala rito ng ibang tao. At ang dahilan kung bakit siya naparito ay dahil napakinggan niya ang tape na inirecord ko. At narito siya na naghahangad ng bautismo ng Espiritu Santo. Yan mismo ang ipinunta niya rito. Yun ang totoo, binibini. Siya nga, lumapit ka rito. Minamahal na Diyos, ang kabataang ito na nakatayo rito, na kumakawala mula sa kadiliman papuntang liwanag, nawa po'y matanggap niya ang Espiritu Santo. Makauwi siya at sa kanyang mga mahal sa buhay, maipakita sa kanila ang mga dakilang bagay na ginawa sa kanya ni Jesus. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Huwag kang magalinlangan. Manampalataya ka. Magagawa ng Diyos na pagalingin ang lahat ng uri ng pagkanerbiyos. At sinasampalatayanan mo ba? Sakit na hika at paigihin ang lagay mo. Sinasampalatayanan mo ba yon? Kung ganun, humayo ka na. Sumampalataya ng buong puso mo. Naway pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. How old are you? Ilang taon na po kayo? You have to come out of that Kinakailangan room ngang and go makawala ka through na agad sa lahat ng pagkanerbiyos na yan, di po ba? all kind of weary spells. Sa lahat ng dinanas mong yan na sinusumpong ka ng panghihina at lahat ng nangyayari sa iyo. Pero lumisan na ito sa iyo ngayon. Siya nga po, ang Diyos ay nagpapagaling ng pagkanerbiyos, pati sakit sa tiyan din. Sinasampalatayanan mo ba yan? Kung ganon, kumain ka na ng gusto mo. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo. You believe out there, every one of you? Sinasampalatayanan niyo ba yan bawat isa sa inyo riyan? May isang lalaking nakaupo rito na ang kamiseta ay nakatingin nga siya sa akin. Oo. Tingnan pa niya ang kamiseta niya ngayon lang. Oo, sumasampalataya ka ba na kaya ng Diyos na pagalingin ang sakit sa glandula? Pabubutihin ang lagay mo? Ikaw nga'y sumasampalataya kanina pa, di po ba? Nung sandali ring yun na pinagaling yung maliit na batang lalaki sa hika nito. Sige, umuwi ka na, kapatid. Bubuti ang pakiramdam mo rin, kita mo? Manampalataya ka ng buong puso mo. Ang munting binibini na nakaupo sa tabi ng asawa mo riyan, makasasampalataya ka ba na bubuti ang lagay ng mga mata mo rin? Sumasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang sakit mong yan sa mata? Itas mong yung kamay kung yan ang dinadalangin mo. Kita nyo, ano ang hinipon nila? Si Jesus Kristo na anak ng Diyos. Sinasampalatayanan mo ba? You believe, young man? Sinasampalatayanan mo ba, kabataang lalaki? Mapapagaling ng Diyos ang sakit na yan sa dugo. May aayos ang lagay nito. Masasampalatayanan mo ba yan? Aalisin ang bagay na yan na diabetes at paigihin ang lagay mo. Sinasampalatayanan mo ba yan? Sambitin mo lang sa kanya na sumasampalataya ka rito at humayo ka na. Halika rito, Ginoo. May sakit ka sa tiyan. Nananampalataya ka ba na kayang pagalingin niya ng Diyos? Paiigihin niya? Sige, sampalatayanan mo ito. Iigi ang lagay mo. Gagaling ka. Come, bring this little boy. Look here, son. Halika, dalhin mo rito itong munting batang lalaking ito. Tumingin ka rito, iho. Malayo ang pinanggalingan niyo. Minsan, yung pagbabago sa taas ng lugar, pagbabago sa klima, minsan napapawala nito yon. Napapagaling ang sakit na hika, pero may isang tiyak na kagalingan.
Si Jesus Kristo na anak ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak nang sa gayon, ang anak mo'y gumaling sa sakit. Sinasampalatayanan mo ba yan? Sampalatayanan mo yan ng buong puso mo at lilisan ito sa kanya. Magiging normal. Iigi ang kalagayan niya. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na babae. Sumasampalataya ka ba? Nagpapamalas pa rin ba ang Diyos ng mga paradox? Ito'y di maipaliwanag, di maarok ng isipan, ng mga bagay na di maunawaan ng tao kung paano nga ito nangyayari. Pero totoong totoo pa rin, hindi po ba? Ngayon, ilan po rito ang nararamdaman nila at alam nila sa espiritu nila na meron dapat talagang kung anong bagay rito na lagpas sa kayang abutin ng pantaong kaisipan? Ngayon, sa palagay ko, nakatawag na tayo ng halos 15 tao sa pilang ito. Bawat isa sa kanila, at 4 o 5, 6, na wala sa pila, na walang prayer card, o anuman kahit wala sila sa pila rito. Nariyan lang sila sa mga nakaupo. Ito't 1 minuto na lang po tayo ngayon, at magtatapos na. Kanya bang ginawa ito ng saktong-sakto sa pagkakasabi niyang gagawin niya? Ngayon, ilan po ang nananampalataya na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Na nararamdaman niyo ang kanyang presensya. Ngayon nakita niyo na ang kanyang presensya. Ngayon nakita na mismo ng inyong mga mata. Naunawaan na mismo ng inyong mga tenga. At pinatunayan na ng Diyos, sa harap mismo ng inyong mga mata ang presensya niya. At iyang pakiramdam na yan na inyong nararamdaman sa tuwina, na sumasaway sa inyo sa tuwing nagkakamali kayo. At sinasabi sa inyo na huwag niyong gawin ang maling bagay na yon. Mangyaring ang siya ring Diyos na ito ay nalantad sa inyo sa hapon na ito sa kanyang mga gawa. Ilan ang makapagsasabi ng amen sa bagay na ito? Tunay, totoo nga. Ngayon, siya nga'y narito. Meron po ba rito sa kalagitnaan natin na di pa nagiging Kristiyano kahit kailan? Hindi pa nakapagsisisi sa pagkakasala? Hindi pa nakakakadalo sa simbahan? Maaari ba kayong tumayo at sabihin, ninanais kong tumayo, hindi para sa iyo, ministro, pero ninanais kong tumayo habang narito ako sa presensya ng personang ito na si Jesus Kristo, na siyang Espiritu Santo sa ibabaw natin ngayon. Nais kong tumayo at sabihin, inaasam ko pong iyo akong iligtas sa aking mga pagkakasala. Yun lang ang gusto kong gawin nyo. Tumayo lamang kayo at isa na yung pagpapatotoo. Ito na lang ang maaari natin gawin sa oras na ito. Ang sabihin, ninanais kong maging Kristiyano. Tumayo kayo at pagkatapos nun, pwede na kayong maupo. Meron pa bang isa sa gusali rito? Ilan po sa gusali rito? Di ko dapat sabihin, meron pa bang isa? Dahil marahil higit pa sa isa ang narito. Ilan pa sa gusali rito ang tatayo sa mga oras na ito ngayon at sasabihin, nagkamali ako, Diyos. Iyo akong patawarin. Itinataas ko ang aking mga kamay upang bigyan ka ng pagpapatotoo na ako'y nagkamali. Sa pag-upo ko'y mananatili ako rito sa iyong presensya. Ako'y mananatili. Sige po't tumayo na kayo. May isa pa po ba? May higit ba sa isa? May isang kamay. Pagpalain ka ng Diyos, kabataang lalaki. May iba pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos. May iba pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki. Mayroon pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos, diyan sa likuran. May iba pa po ba? Ako'y nagkamali. Diyos, iyo akong patawarin. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Nagkamali ako. Iyo po akong patawarin, Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Meron bang nagdududa rito noon sa ministeryong ito? At kayo kumbinsido na ngayon na ito'y totoo talaga? Itas niyo ang kamay niyo at sabihin, Diyos, iyo po akong patawarin. Itas niyo lang inyong kamay, sabihin, Ako'y naging mapagduda, kapatid na Branham, pero wala na ito ngayon. Itas niyo ang kamay niyo. Wala ni isa? Salamat. Ilan po ang sumasampalataya rito? Di nga ito pwedeng saganang akin, kundi si Kristo ito, ang anak ng Diyos. Salamat. Kung gayon, ay makakakita kayo ng higit na mga bagay kaysa sa bagay na ito na nagawa. Basta't sasampalataya lamang kayo. Manatili lamang kayo kay Kristo. Maging ako'y gagawin ko ang lubos kong makakaya upang manatili sa Kanya, maging ako. Ngayon, ilan dito ang may sakit at nangangailangan? Itaas niyo ang inyong kamay. Ako'y may sakit, kapatid na Branham. Ako'y nangangailangan. Kita niyo? Tingnan niyo nga ang mga tao. Ngayon, maaari niyo bang gawin ito at manalig lamang ng lubos sa sasabihin ko? Ipatong po natin ang ating mga kamay sa isa't isa. Habang iniuunat ko ang aking mga kamay sa inyo, manalangin tayo. Minamahal na Diyos, idinudulog ko sa iyo ang munting grupo ng mga tagapakinig dito ngayong hapon, kung saan amin ang napakinggan at nabasa ang salita ng Diyos. Batid namin na ang bawat katiting nito'y katotohanan, dahil ito ang iyong salita. Di lang po kami naniniwala na ito ay totoo, batid namin na ito'y totoo talaga. Kitang-kita ka namin, Panginoon, na gumagawa ng bagay na magdudulot sa mga tao, na mabatid na meron pa ring maliban sa paradox ng daigdig at kalawakan at ng mga batas ng Diyos sa kalikasan. Nakikita namin dito ang batas ng kamatayan na kumikilos sa katawan ng tao, kung saan bigo ang siyensya na napagalingin gamit ang pananaliksik nila.
At Panginoon, kami lubos namang nagpapasalamat sa mga taong ito. Di po namin sila ibinababa. Kami nagpapasalamat sa kanila. Pero Panginoon, pagdating sa sukdulan na wala na silang magagawa pa, kaya't nakikita namin sa puntong yan ang dakila mong kamay na dumarating. Nababatid na walang sinong tao ang makapagpapagaling sa kanila dahil sila'y nagpatingin na sa doktor o nilapatan na ng kung anong remedyo. Pero ang makita ang anak ng Diyos na bumababa at ginaganap ang pangakong binitiwan na aming sinasampalataya ng lahat. At bawat isa na nagtataas ng kamay nila na di pa iligtas at nagnanais na maligtas. Diyos, may bagay na nagbabala sa kanilang puso. May ilan sa kanila ang nagpahayag na sila'y nagkamali, marahil tumalikod noon sa pananampalataya at nagnanais na bumalik. Dalangin ko na iyo silang tatanggapin muli bawat isa. Dahil alam nila, Panginoon, at batid, marami sa kanila ang marahil may kilala na sa akin o tungkol sa akin sa mga taon na ito na nagdaan at batid nilang walang bagay na mabuti sa tao at lalong-lalo na po sa akin. Papaano ngang magkakaroon ng mabuting bagay? Pero hayan nga't nakita nila ang salitang yun na ipinangako ng Diyos na nagkatotoo. Sila po'y naniwala na ito'y katotohanan. Kanila itong tinanggap. Marami pa po rito ang di ko nadala sa entablado. At Ama, pinatototohanan mo ako. Ni minsan ay di ko sinabi na ito'y isang bagay na ako mismo ang gumagawa. Wala po akong magagawa, kundi ipasakop ko ang sarili ko sa iyo. At hahayaan ka na ako'y alisin sa daraanan at ilalagay ang iyong espiritu roon upang ito ang kumilos. Ngayon, Ama, yamang nakikita namin na naipangyari ito sa isang tao, naipangyari sa iba pang tao. Dalangin ko ng bawat isa na nagpapatong ng kanilang mga kamay sa isa't isa, na mga may sakit at may karamdaman, sila po'y gumaling na ngayon sa mga oras na ito. Iyo pong itulot na ang Espiritu Santo ay magdaan sa buong gusaling ngayon at pagalingin ang bawat isa. Iyo pong iligtas ang bawat isa, Panginoon. Iyo pong ipagkaloob ang karanasan na yon. Iyo pong ibuhos ang Espiritu Santo, Panginoon, sa mga naritong nagkakatipon. Oh, kami umaasa na gagawa ka ng dakilang mga bagay sa sanlingdong ito na parating. Iyo pong itulot ito, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ngayon, tayo na pang tumayo. Sumasampalataya ba kayo ng buong puso nyo? Ngayon, maaari bang ang ating kapatid na babae rito sa may piano, bigyan kami ng kaunting tipan ito? I will praise Him, I will praise Him. Narinig mo na siguro yon. Ngayon, awitin natin ito ng sama-sama. Ngayon, umaasa kami na makita namin uli kayo bukas ng gabi. Ngayon, formal na nating tatapusin ang gawain sa kaunting sandali na lamang. Pero gusto ko munang awitin natin ang awit na ito kasama nyo. Sige, awitin na natin. Itaas natin ang ating mga kamay. Raise your hand. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has Iyuko natin ang ating mga ulo ngayon para sa pagtatapos na panalangin. Sige, si kapatid na Jewel Rose ang magtatapos ng gawain natin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Rose, habang iniyuko natin ang ating